Network Entertainment. Parang life hack yan eh. In-ex deal ako yun dati. Hanapin nyo sa Instagram si Purified Souls. SOLEPH. Sila yung mga home service. Ipipick up nila yung sapatos mo. Tapos pagbalik sa'yo, mukhang bago na naman eh. Oo. Buti nga ngayon, dati, ang panlinis lang ng sapatos natin, Tide. Yung mga, laba. laba mismo. Oo. Ngayon, lang, brush tapos swipe mo na lang. Oo. Tapos, Atelina, pamilyar ka sa Atelina na panglinis? Ano yun? Si Atelina sa bahay. Ate. Butya, hindi tumatanggi yun Hindi tumatanggi si Atelina, Atelina. Palaba naman ng ano ko, sneakers ko. Hindi lang sneakers yan, bumibili pa ng merienda yan si Atelina. Welcome to Intellectual Wall Podcast with Victor Anastasio. Ako ang podcaster ng, kasi intro ko daw dapat yung podcast eh. Sabi kasi ni Phil na Spotify. Karamihan, hindi naman karamihan, marami ring first time manood o makinig. So ako ay comedian from Comedy Manila, si Victor Anastasio. At minsan mag-isa lang ako. At ngayon naman meron tayong guest, si Nonong Balinan, siyempre. Si Kuya Nong ng Cool Pals at Comedy Manila rin. Thank you, Big. Ako'y nakabalik dito sa Intellectual Wall tsaka dito sa TPN, no? May lapit ka raw sa Mike. Lapit ako, sorry. Yan lang. Bago sa akin to. Oo nga eh, no? May bago kasing TPN. Produce nga pala ito ng TPN at recorded dito sa TPN. Tinuro kami sa studio sa taas. Ang lupit, no? May parang jungle lagjam eh. Oo, Ocha, yung mga tao doon, alam mo yung mga yung mga manggagawa na pumuti dahil sa alikabok. Natin, nakaka-excite din, no? Oo. May mga may mga portion by portion na mga rooms para sa mga gusto mag-record ng ng tawag dito podcast. Nakakatuwa lang kasi lumipat na dito. Kasi yun nga, binati ko si Jeff yung podcast manager na hindi na siya dinadalaw ng mga batang ligaw sa studio. Kasi, yun nga, kinikwento ko nga na ang hirap din pagka nag-guest ka ng mga psychic, ganyan. Kasi parang binibigyan ka nila ng mga kaba sa mga ganitong hindi mo na kasi syempre normal naman sa inyo na pumupunta sa studio. Oo. Pero pagka may mga psychic ka na i-invite, may mga iba silang nakikita katulad nung huli naming gines na meron siya nakita dun sa dating studio na parang sinasabi niyang elemento na nakahubad daw. Eh syempre natatakot naman kami kasi hubad din siya. Walay mo kung mapapahikab ka tapos Hindi mo nakikita na chuchoka no? Pero hindi namin alam kung lalaki o babae yun. Parang umaalat yung Yung aircon yung maalat Pero nakikita niya ba kung ano yung itsura o parang vague lang? Hindi niya rin alam kung babae o lalaki. Hindi, medyo malabo din sa kanya. Pero ang malino na sinabi niya, nandun siya sa room. Kung saan tayo nagre-record dati. Nandun yung siya malaki. sa room. Nandun siya sa room. Tapos, nandun lang daw siya. Tapos, nakahubot-ubad daw siya na elemento. So, siguro nilalamig din yun. Dahil malakas aircon dun Oo nga eh, no? Nanonood lang siya ng podcast na nakaubad eh. No? Yun ang trip niya. Walang pasaga ng trip. Buta nakaganon sa inyo, nakaubad. Pero, yun nga, buti maganda, iba rin yung yung lugar. Alam mo, nagre-record kami ni James Badat. May nag-ring na telepono niya. Nag-ring to yung sinagot. Kung nakikita nyo dito, at least kakaiba may landline pa dito. May landline pa eh. Bayantel pa tayo eh. May party line. Nakakamiss yung Bayantel, no? Oo, mari. Naalala mo yung may party line dati sa Bayantel? Oo. Yung meron kang kasabay? Oo. Na parang, hello, party line, pakibaba po. Oo. Totoo yan. Dati, sobrang yun yung buhay natin dahil yun lang yung way na makokontak tayo. Naalala ko nga, na pagka yung kunyari, di ba yung mga artista ngayon, dahil wala pang cellphone dati, ang pinakatawagan lang din nila, yun, telepono, landline. Tapos wala pang Waze. So pag binibigay pala nila yung location ng kung saan yung isushoot, sketch lang.
Tapos ihatid mo sa Wala pang ways no? Oo, ihatid sa bahay mo. Tapos ikaw, bahala na kayo. Siyempre, ang hirap lang din nun. Hindi mo alam kung darating yung artista o hindi. Dahil Oo wala nga namang no? Wala landline. cellphone. Oo. Yun lang yung mga minsan nagtatanong ako sa mga yung mga lumang, yung mga alam mo yung matagal na sa industriya. Oo, sila James Caraan. Yan, sila James Caraan, si Badong ng ng Batang Quiapo. Batigan no? Pero yun, napag-usapan natin bago mag-record, yung merch. Nakikita nyo, may merch nga ako. Available yan sa... Wala ako website, wala ako Shopee. Ano lang, magme-message lang sila sa... Pwede sa Facebook group, Telegram group. Pwede nyo i-click yung description dyan, link dyan sa description ng episode na to. O kaya i-message nyo ako sa Instagram at Victor Anastasio. So ikaw, aside sa Cool Pals, ito, available din to sa mga listeners. Nakita ko parang... Ano specific na kayo no? Hindi na lang Cool Pals. Kumbaga pati private jokes. Tapos ikaw ang in charge sa merch naman ng Cool Pals. Oo, yun ang na-assign sa akin kasi nga kanya-kanya kaming trabaho sa Cool Pals. So, Para ikaw yung passionista ng Cool Pals. Hindi naman. parang lang na natuto lang ako na kasi nung bata ako parang anong tawag dito? Gusto kong pumorma kaso wala akong pamorma dati. Walang pera eh. So nung medyo nagkaano na nagkaroon ng konting budget, natuto ko mag-ukay. Tapos nakita ko kasi yung mga tropa ko dati, mapoporma talaga yung mga tropa ko. Tsaka ira natin, ganun parang ganun. Yung mga hip-hopan, yung mga ni sila Nelly, ganyan, yung mga Ralph Lauren, Pubu, Lapagayo. Yan, yung mga ganun, laging dapat ang lalaki ng logo. Tsaka iba-iba yung kulay. Iba-iba yung kulay. Nung sabi ko, pucha, madali naman kasi hindi naman din ngayon, nung medyo nagka-budget ako, natuto din ako tumingin online sa mga ukay. Hindi ka naman kailangan na hindi naman kailangan na gumastos. Online ukay? Online ukay. Maraming yung mga thrift store na sa Instagram. Marami. Ito ukay lang din to. Okay lang din to. Kumbaga Parang Facebook Marketplace, gano'n. Parang gano'n. Siguro mahilig lang akong mamili. Yun. Masipag ako mamili. Parang ka talaga no? Yung forma mo from head to toe iniisip mo no? Nakita ko nung artista na si Nonong, gumaganda na yung Nikes niya. Diba? Naka-Nike na ganda na, bago na naman yung Nike ni Nonong. Hindi, yun talaga totoo. Minsan talaga yun, yung kung makikita nyo yung forma ko, okay lang yun. Yung bag ko, okay lang din yun. Siguro Ilocano ka matin. Syempre. Hanggat kaya makatipid. Kasi ang maganda kasi dun sa ukay, may mga may mga fresh pa naman. So ang gagawin mo lang, iaano mo lang siya, yung aalagaan mo lang din, tsaka lilinisin mo, ganun. Ang nag-aano lang ako, siguro nag-invest lang ako sa panlinis. Panlinis ng sapatos, o kaya kasi yung panlinis ko ng sapatos, pwede na rin panlinis ng kape. Mga yan, di ba? Mga Clyde, Crep Protect, mga ganun. Yan, yung mga ganun. Mag-invest kayo sa ganun kasi kahit luma yung sapatos nyo, gaganda. At least, kumbaga parang pag nakita ka ng tao, pag malinis yung sapatos mo, parang... Totoo no? Nakakaano rin yan Parang life hack yan I-next deal ako yun dati. Hanapin nyo sa Instagram si Purified Souls. SOLEPH. Sila yung mga home service. Ipipick up nila yung sapatos mo. Tapos pagbalik sa'yo, mukhang bago na naman Buti nga ngayon, dati... Ang panlinis lang ng sapatos natin, Tide. Yung mga laba mismo. Ngayon, lang, brush tapos swipe mo na lang. Tapos, Atelina, pamilya ka sa Atelina na panglinis? Ano yun? Si Atelina sa bahay. Si Atelina. Butya, hindi tumatanggi yun Hindi tumatanggi si Atelina. Palaba naman ng ko, sneakers ko. Hindi lang sneakers yan, bumibili pa ng merienda si Atelina. Ayun, exclusive nga lang, exclusive. Exclusive. Tsaka, dun sa kasi, yung mga Cool Pals din, may tinanong nga sa amin parang, paano nyo nalaman na medyo lumalaki na yung Cool Pals? Sabi ko, parang siguro damay din yung merch. Oo, kasi parang nakita ko din na
parang kung gaano sila ka-proud sa amin, ganun din nila ka-proud suotin yung merch na binibenta din namin. Tsaka nakakatawa din yung may kita ka na, uy, naka-cap o kaya naka-t-shirt, ganyan, o kaya ano sila. Parang tapos yun na rin yung pinaka-souvenir nila pagka nanonood ng show, ganyan. Kaya in-encourage ko kayo na bumili kayo ng merch para kumita-kita. Ganun, no? Kasi umiikot din naman yung pera. So, na ano rin naman, nagagamit din naman namin para sa pagpapatakbo ng Cool Pals. Yan ang kwento nga ni James sa Cool Pals. Parang yung... Kaya may involvement yung community. Na parang yung binabayad nila sa merch, yun yung pangsweldo nyo sa mga art. Kasi parang nagkakaroon ng kabuhayan yung mga no? Dito sa Intellectual Wall, parang kuha lang ako ng kuha eh. Di maganda, gagawin support nyo yung bawat merch ng mga comedian. Ito kasi, ang gumawa nito, ang Instagram niya AVGGS, Ogie, A-U-G-G-I-E, Fontanilla. Ano siya, tattoo artist siya, so tatuan siya. Parang nakita ko lang nung pandemic, di ba nung pandemic, tayo, parang naghahanap ka ng gagawin mo. Oo. Parang pangarap ko dati magtattoo, may mga up pa nun na magtatattoo ka sa sarili mo. Pero parang masyado akong, ayoko magtattoo rin. Na parang baka magbago isip ko, So, dinaan ko lang sa mga painting niya, gano'n. Tapos, nagbenta na rin siya ng t-shirt. Parang tattoo art yung t-shirt ang ganda. So, parang tinap ko na siya na pwede bang magpagawa sa yung original art. Ganyan, Kaya mahal din yung benta ko. Nasa 999 Pero ano lang yan, hindi ka naman na nagbibigay ng sukli, no? So, 1K na rin yan. Tapos yun nga, nung sa Alabang, may mga bumili ng t-shirt. Maganda talaga sa event, no? So, ayun. Mahal nga lang bayad kasi artist talaga. Parang 2.5M yung binahid ko sa kanya. Para malaki talaga, malaki. Malaki pa. Bubunuin ni Big, kaya bumili kayo ng merch. 2.5M dong. Kasi, pero magaling yung artist. Tapos yung printer, kuya niya rin. So, dekalidad. So, parang nakakatawa nga na, di ba? Parang kahit suot mo, proud ka di ba? Siyempre yan, no? Parang may ownership or may... Parang astig no? Tsaka din, nakita ko din na parang ayoko din na, kunyari, ayoko din na, kasi nagkaroon kami ng pace na parang, parang yung quality nag-iiba din. So, nung parang nagkaroon na ako ng oras, medyo tinututukan ko din ngayon. Parang ayoko din siya na, pag naggumawa kami ng merch, hindi yung basta gumawa lang kami ng merch. At least masusuot nila ng long time. Gano'n. Yun mismo. Maipiplex nila, ganyan. Kahit nga dun sa calendar namin, ang ganda kasi maraming mga Cool Pals na magaling nga dun sa artwork. So, ginawa naming tema yun na kinuha namin yung mga artwork ng mga Cool Pals na silagay namin sa calendar. Tapos, pinagkakitaan namin sila. Hindi, gumawa lang kayo. Hindi, actually. Bayad naman sila Bayad naman sila. Tsaka. Ang bayad nyo t-shirt din. T-shirt o kaya yung minsan nagkakaroon din kami ng parang royalty. Doon sa gumawa. Maganda. Para paulit-ulit na. Paulit-ulit or bibigyan din namin sila ng libreng merch at saka libreng pumunta doon sa yung parang recording. Parang perks, nagkaka-perks din sila pagka gumagawa din sila ng artwork. Tulad nito, Cool Pals yung gumawa nito. Nagsabi lang ako sa kanya kung ano yung dahil itong blah blah blah, sobrang sikat nito doon sa binitawan ni James na tuwing naboboring siya doon sa mga kausap niya. Maraming sinasabi. So nabuhay yung blah blah blah. Tapos ginawa namin ng merch. Ayun naman. Ngayon siguro nakabenta na kami ng almost 200 pieces ng cup. Magkano binibenta yan? Etong cup na to, pagka sa seller o dun sa mga shows, binibenta lang namin ng 500, mas mababa. Mas mura pag sa shows. Pero sa Shopee, siguro 650 to. Okay. Ayun. Hindi ko magawang 600 kasi parang ang cost ko. Okay lang naman sabihin nyo, no? Bad business ba yun? Parang lagpas na ng 500 yung cost ko. Kasi nga, maganda yung shirt tapos yung printing mismo maganda. So Kaya parang hindi ko parang maganda yung printing. Tsaka pinili ko supplier, binili ko sa Shopee yung mga supplier, dinabahan ko. Tsaka yung iba parang nag-bacon. So parang pinili ko yung mas, yun nga, para matagal mo masuot. Gamit. Kasi yung maganda sa ganito, o kaya yung mga t-shirt na parang pag naluma, kunyari Cool Pals,
magiging siya mukhang vintage band shirt. Totoo yun. Tapos, maganda lang eh, no? Tsaka Yung mga makikita ganun. mo ngayon, Vic, yung mga, putang mamahal. No? Kunyari, yung mga lumang mga 90s t-shirt. rap shirt. Oo, yun. Yung mga Tupac na original. Yun, totoo. Mamahal. Kaya sana maitago din nila. O kaya parang, ewan ko kung may bibenta rin nila in the future. Pero kung meron ka kasing merch katulad ng mga ganito at matatago mo na matagal, nakaka-proud din yun pagka nakita mo, oy, putyo, bumili ako sa'yo 10 years ago. Eto, buhay pa. Ginagamit ko. So, yun, siguro isang way na rin yun para connect dun sa mga listeners o community natin. Maganda yun, no? Kasi paiba kayo ng paiba ng design eh. Tapos mga private joke. Yun, private Diba? joke So din. parang, yun nga, magiging first edition. Baka may mga nag-uukay na rin ng Cool Pals. No, next time. Next time. Secondary market na yung ano nyo. Sana nga magkaroon pa kami ng bag. Sana lumaki pa yung merch. Kasi gusto ko din na siguro yun din yung yung goal ko na magkaroon talaga ng comedy store. Sa seller, no? Sa seller. Sana Ganda magkaroon ng ganyan. Parang mga hard rock. No, parang Hard ganun Rock na Cafe. one-stop shop na kung anong gusto mo. Escudero Falls. Ang layo na naisip ko eh, no? Pwede naman natin gawa. Kasi, hindi, totoo. Lahat naman pwede mong gawan ng merch eh. Depende Oo. na lang kung talagang gugustuhin ng mga tao na bibili, di ba? Pero doon din naman kumikita talaga yung di ba? Yung ang laking ambag ng merch para makapagpatakbo ng isang kumpanya. Oo. O di ba yung WWE, putyo, doon sila kumikita. Or yung parang sinasabi ng mga artist na hindi na sila masyadong nagdadala ng damit o abroad. Puro isang maleta na lang yung dinadala nilang merch para din magkaroon sila ng additional. Putya, ganun talaga yung mga artists no? Oo nga eh, no? Putya, basta magkaroon ng Maglalako ka additional. talaga eh. Oo. Kasi parang nung, kwento nga sa podcast ko, yung Alabang Insular ko, hindi ko na break even, nalugi ako huwag natin sabihin yung amount, no? Pero, yun eh. So parang every shirt na nabenta ng show, tapos bumili pa si na Chan Chan. Si Chan Chan ba? Si Ray, sabi ko, may pambayad na ako sa inyo. Bumabalik din eh. Kasi parang, okay, ilan nabenta? Okay, sige, may sweldo na ako sa Ushers. Parang, pagka may ka na, kunyari Cool Pals ka na, or may show ka na, parang ka na rin, in a way, business owner ka na rin na may tao ka. Kaya may tao na kayo, di ba? So parang, ang hirap naman mag-support na puro ka lang like and subscribe and share. May ka So din. parang yun ang way na, at tulad nun, nung naging fan ako ni Ogie, talagang pag may siyang shirt, kahit 1-2, bibiling ko yan kasi way to support, di ba? Artist na parang astig eh. Tapos nung kalaunan, na-feature na siya sa Esquire, gano'n. So parang meron kang pride na Ako, nag-support ako dyan. hindi pa siya, hindi pa na Esquire. Di ba pa may gano'n yung tao eh, na parang since day one. No? Tsaka yun, maganda din yung actually yung iniisip namin na parang store, parang gusto rin namin din na makatulong din sa ibang artist din, yung parang May royalties may din sila. royalties din sila. Yun din, parang sana magkaroon din ng ganun. Yan ang ginagawa ng linya-linya, di ba? Parang yung ganon. linya-linya, Na parang ganun. sina Janoy Danao, may yung flip top, may cut. Di ba tayo? Comedy Ayun, Manila, yan, may ganyan. cut. So gano'n, maganda yung royalties. Thank you pala, Ali, sa business model mo. Ito na naman, gagaya na naman. Pero hindi naman, para din tumulong din sa community ng mga comedians. Oo. Ayan naman. Nag-iisip nga si Ali, sabi niya, bigyan niyo ako ng mga linya niyo, tapos gagawin kayo. Ang naisip ko, wigo ang puta. So, sabi, parang hindi pwede sa linya-linya yung... hindi on-brand yung wigo ang puta eh. No? Nakakatuwa si Ali kasi simulat sa pool, ang tindi na ng supportan niya sa community. Nakikita ko rin yung support niya ngayon sa dun sa rap sa rap community, nakikita ko din. So, ang galing, napakasipag ni Ali na sumuporta sa artist. Nakakatuwa. Shoutout sa iyo, Ali. Oo, rap at comedy. Hindi ko alam kailan lalabas tong episode na to, pero may show kami sa Linya-Linya Office, tawag niya Tayo-Tayo. Ang una dyan, Cheats. Parang isipin nyo parang NPR, Tiny Music Desk. Parang ganon. Uy, solid dyan. Pero sa office nila, grabe talaga linya-linya, ibang klase mag-isip. Meron sila linya-linya land na malaki, tapos meron mga ganon.
So, parang bilang college pa lang, nagkukulitan na kami ni Ali. Alam mo ba, nakilala ko yan sa theology class? Talaga? Pare. Oo, di syempre, mabait nyo dun. Oo, mabait namin. Kami yung pinagalitan ng teacher kasi nagtatawa na kami habang prayer. Tapos paglabas ng classroom, ang babas sa bibig niya. Nagmumurahan kayo. Pero paano siya maging classmate, si Ali? Ano? Ganun. Kung Ganun paano siya sa tunay na buhay. Tapos mahilig kasi yan si Ali dati pa si Ali naman ang i-guess ko next. Kung sino yung napag-usapan sa episode, ganun na lang, maganda sistema yun. Kasi parang, ang galing nga na naging kaibigan niya na sina Enigma, sina Bata. Sabi niya yung Linya-Linya show daw, pakinggan niyo rin yun. Parang nagiging therapy ng mga hip-hop. Kasi di ba pag rapper ka dapat mabigat eh. tigas. Oo, Pero sa kanya, ang mga topic niya, anong paborito mong ulam? Ganyan. Para nung pumunta ako sa Treschool Records, tapos nakita ko si Batas na naglalatay. Parang ang labo. Ano eh. Kasi hindi bagay sa kanya. Dapat vodka eh. No? Dapat ganun. Dapat Red Doors. Latte. Latte. Oo nga, nung ikaw yung kunyari si Tupac, tapos umorder siya ng San Mig Lychee. Hindi bagay. Hindi bagay. O Zagu Melon. Yung mga ganun. Pero ang ganda nung kasi nakikita mo yung ibang side nung Yun tao, nga. di ba? Yun nga. Kaya gusto ko rin nag-guest ng Cool Pals dito para may, di ba, para isa-isa rin na nakakakwento. Tapos ganun si Ali, pare, college pa lang ang ginagawa namin, tinatagalog namin yung mga kanta ni Tupac. Changas. Yung mga yan alam mo yung, ano yung kanta ni Tupac na basta yung tinagalog piyansa ko, sa aking paglabas, bad breath din nag-toothbrush. Ring, ring, ring. May tumatawag. Alam mo yun? Coming ko. I live my life in the fast lane, got police chasing me. Ano nga kanta Parang yun? ang tinagalog ko. Parang gano'n yung kanta niya eh. Life goes on ba? Life goes on ba yun? Parang life goes on Life goes yan. on, Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Quiet your incoming call. So Tagalog ko doon. Ring, ring, ring. May tumatawag. Tinatagalog na. Tapos yung live my life in the fast lane. Got police chasing me. Tumatakbo sa may highway. Hinuhuli ng MMDA. Pare, ganun yung kulitan namin. So, parang college pa lang, mahilig na kami sa mga salita. So yun, ginawa niya yung linya-linya, puro puns, puro wordplay. At yun, sumuporta siya sa Comedy Manila, sa rap tsaka sa comedy scene. So feeling ko itatap niya rin kayo Cool Pals. Tayo. Abangan niya, ang bilis ma-sold out yun. Imagine nyo Cool Pals. Tapos 50 seats lang. Unahan na lang. Tapos yun, available pa rin sa sa linya-linya yung mga Absolute Mega Best of Comedy Manila, Comedy Manila, di ba? May intellectual wall pa, alam ko. So, yun maraming... Ang naisip ko nga, nung kinder ako, meron kaming mga uniform. Hindi ko alam kung tama memory. Pero iba-iba yung design. Parang our school yung pangalan. So, kailangan yung merch nila. Pero iba-iba yung design. Una pala nagka-merch mga school no? Mga school. Kasi totoo, notebook. Oo, notebook. Notebook. Kahit may logo yun. May logo yun. Uniform. Minsan, patches nga sa kanila ka pabibili minsan Merch. So, ganun. Iba-ibang, same school, iba-ibang merch. So, parang Cool Pals, iba-ibang design. Iba-iba yung design. Diba? Intellectual wall na Ogie, intellectual wall na linya-linya. So, parang... Iba-ibang touch. Iba-ibang tawag dito, design. Tsaka, iba-iba ding, kumbaga pinagkukunan ng humor. Yung parang ganun. Iba-iba. Nakakatuwa din yung mundo ng merch. So, pag-usapan naman natin ngayon yung kasi napag-usapan namin ni James last time. Yung showbiz. Si Showbiz James yung nakausap ko last time. Todo pinuri niya lang si Coco Martin Talaga? Tapos kwento ni GB agabi na bigla siyang dinibdiban Pero abangan nyo. Hindi ko alam kung kailan lalabas yun. Pero magkakatapat si Badong tsaka si Tanggol. Hindi ko pa, ayoko pa i-spoil Pero, teaser pa lang. Magkakatapat. Ngayon nga, ayun, magkasama kami ni James ngayon So, ang maganda din kasi, at least, may kasama ako sa tent.
na may kakwentuhan ako. Minsan nagkikwentuhan. Tropa mo talaga. Oo, na tropa talaga. Actually, hindi rin kami masyadong nagkakaroon ng ano ni James kasi pag nandun kami, parang professional din kami na, hindi, work din to. Hindi siya tambay. Kumbaga gets. parang, ang ginagawa din namin dun, parang sinusupport din namin yung sarili namin, yung each other na parang, kasi syempre ibang mundo din yung ginagalawan namin. Iba yung nandun kami sa Cool Pals. Pag nandun na kami sa Cool Pals, pag nandun na kami sa tambayan, kwentuhan na yun. Iba pa yung kinikwento namin tungkol dun sa magiging topic. Pero dito sa sa trabaho namin, mas medyo nakafocus kami dito sa mangyayari ngayong araw na to. So nung tinawagan ako na babalik. Kasi yun yan, parang pinag-usapan natin na, uy, pahinga muna ako sa tignan ko muna kasi gusto ko nga na parang, kasi ang hirap bumenta ng ticket or parang wala akong mga bagong jokes, ganyan. So gusto ko naman na makapag-focus na medyo, naman. So mahirap pa rin naman bumenta ng ticket. Pero at least nakagawa rin naman ako ng mga panibagong jokes, di ba? Magkasama tayo sa dami. open mic. Nakatulong din yung pagbiyahe-biyahe dahil nagkaroon ako ng joke tungkol sa Bicol. Ayun, nagkaroon bagay. ako. Laking bagay. Pag nasa van kayo, dami ng bubuo, no? Oo, dami. Tsaka iba yung excitement na, pupunta ako sa lugar na to. Sana at least man lang meron ako na mga panibagong 3 o mga 2 minutong joke dito sa Tungkol sa lugar na yun. Tungkol sa lugar na yun. So, nung after nun, nung nagpahinga ako, bumiyahe akong Bicol, nakapag-Canada pa ako, at least nakagkaroon ako ng chunk ng Canada na joke. So, ang laki ng yung Twilight. Ang laki, yung Twilight, natuwa ako doon. Kasi pumunta talaga kami. Nung pagpunta namin doon, may Cool Pals. Actually, may Cool Pals na Sa Canada. Oo, na nag-tour sa amin agad. Na itong pumunta kami doon sa malalaking Ang maganda kasi doon sa Canada, hindi nila pinuputol yung puno nila. Tapos, pine-preserve nila yung mga park. Ang ganda talaga ng mga park nila. Isipin mo, sa isang city na yung natin, Quezon City Circle, putang lalaki ng puno. Ang lamig. Kasi pag pumunta ka doon, parang ibang klase. Parang nakaka-refresh na sobrang bad trip ka sa city. Tapos may isang makikita ka doon na putang ina may mga puno. Ganun. Sobrang ganun sa Canada. So pumunta kami doon. Ito daw yung pinag-shootingan ng Twilight. Tapos naisip ko na doon yung joke ko. Yung kila Jacob, yung talaga naman yung conflict naman na ang dami naman niya pwedeng magustuhan kasi 'di ba nagkakilala sila sa school din di ba? Sabi ko bakit gano'n siya kalandi na in love siya sa isang vampire at werewolf ang dami lalaki doon sa campus. Ba't di na lang siya na in love sa guard, di ba? Hindi niya gayahin si Queen Yasmin. Pucha, si Queen Yasmin ngayon, walang problema. Yun, hanggang sa nagkabuo ko doon. Tapos, yung joke ko din tungkol dun sa may siwang yung CR nila. Yun, pero totoo yun. Pag pumunta kayo dun sa Canada, malaki yung nila. Ang laki, makikita ka sa loob Kaya lang, ganito siguro yung siwang. Makikita talaga sa loob. Hindi ka pwedeng nakabuka ka tumain doon kasi makikita lahat Para makikita nila kung ano ba yung tae ba yun o titi niya, yung nakalaylay. Pero kasi yung siwang. Kasi dahil daw dun sa Canada, legal kasi lahat ng drugs. So, minsan may mga na-OD sa loob ng CR. So, binigyan nila ng siwang para makita nila. Pucha, ganun sila kabait. Nag-adjust sila sa addict. Tangina, totoo nga Pukin mapapamura ka talaga na putang ina, pinapund nila yung kunyari, addict ka sa heroin, addict ka sa kung ano man, shabu, lahat nandun. Bibigyan ka nila ng tamang dosage para hindi ka manggulo. Kasi dito sa atin parang, syempre kung wala ka ng pantustos, maghahanap ka ng paraan doon ka manggugulo, nagnanakaw ka, or parang kung ano man yung gagawin mong krimen. Doon sa kanila, para hindi ka gumawa ng krimen,
ako na magbibigay sa'yo, ang source ng ang dealer ng drugs nila yung mismong government. Yeah. Iba, no? Angas eh. Baliktad sa war on drugs. Parang Baliktad. sa kanila, we are on drugs. Parang joke ko, no? Tapos, ano tawag dito? Meron pa silang, kunyari, wala kang pwestuhan. Ang dami mong mabubujokes doon sa tungkol dyan. Tungkol sa drugs, ang pwestuhan nila, puta dito ka pumesto. Wala kang kung saan ka gusto mong gamitin tong drugs na to, dito ka pumesto. Yung government facility, yung pwestuhan nila. Para hindi sila ma-over. Kasi alam nila daw na ang drug addiction ay medical issue versus parang criminal kaagad na 'di ba? Yan ang issue, 'di ba? Parang dito kulong or patay. 'Di ba? Pag first world, may nakausap din ako doon na sa ibang bansa din, ganun, tuturuan sila ng tamang dosage. Yung parang kasi alam nga nila na health issues na pag addict ka, meron kang sakit. Kumbaga. Speaking of merch, nagbebenta na rin ako ng drugs. Doon pumunta no? Biro lang. Sunugin nyo. May may epekto. May amats no? Ang galing. Pero para lang sa mga nakikinig, nanonood na background, si Nonong kasi nakikita nyo siya sa PBB, tapos probinsyano, sumikat ka dun ng sobra sa tapos nag-decide ka, tapos nung nawala yung ABS, may mga ibang show sila na pumunta, na nag-show ka rin dun. Pero pinili mo last year ba o 2 years ago na mag-break muna sa showbiz at mag-focus sa stand-up. Kaya yun, nag-Canada siya at na yun, nag-Cool Pals Tour. Madalas ko siya makita sa Brick Wall, na Wicked Dogs pa nun. Ayun lang, singit ko lang. So tuloy mo yung kwento mo sa Canada. Yun, tapos sobrang dami naming experience dun sa Canada na syempre mga puta. Muntik pa kami maloko nung nakwento ko ba yun? Muntik kami maloko nung namin. Technically, siya yung namin. Producer ba? Promoter. Kasi siya yung nakikipag-usap dun sa producer eh. So, nung nagkakaipitan na sa pera, nagkaroon na kami ng chance na, meron siya nakuha sa amin na amount. At meron din siya na parang quits lang eh kasi yung ticket ni Carla, pinag-usapan naman namin to na siya talaga ang magfa-fund. Yung promoter. Okay. So nung nagkakaroon na ng pera, nag-ipitan sa pera, syempre kinat na namin siya. Tapos hindi ko na rin binayaran. Pero meron din siyang amount na parang mga $2,000 yung namin sa kanya. So medyo malaki din yun. Kung $2,000, almost 100,000 din yun. Yung ticket ni Carla, almost 100 ganun din kasi mahal ang ticket dun eh. So amanos na kami. So nawala na siya sa eksena. Ang maganda lang kasi lumakas yung loob namin na mag-produce kasi dito sa atin, ikaw ang sariling magpo-produce ng sarili mong show eh. 'Di ba? 'Di ba mapag-aaralan mo 'yan. Kumbaga parang bago ka parang bilang comedian na ituturo din sa iyo sa Comedy Manila kung paano ka magpo-produce ng sarili mong show. Totoo. So yung kung paano ka magpapatiket, paano ka maglalagay ng poster, paano mo ibebenta, paano mo ipopromote, na pag-aaralan siya dito sa community natin. Swerte. Kasi pagdating namin doon, parang kami na lang yung sige, wala na siya. So, may kailangan pa kaming bunuin dahil may mga losses ng konti. Actually, hindi konti. Yung parang tangina masasayang yung pagpunta natin dito kung hindi man lang tayo at least kumita. Kasi yun yung purpose eh. Hindi naman kami din pumunta doon kasi kumbaga parang inaaya na ako na pumunta doon. Ayoko ng bakasyon lang. Kumbaga kung pupunta din kami doon, parang nandito na rin tayo, di syempre kailangan din nating mabuhay, may pambayad ng bills. Tirayin na natin. So kami na nag-produce ng show. Nung kinat na namin siya, nag-produce kami ng show, naka-sold out kami ng 2 shows. Ang ganda. Kasi doon pala sa Canada, pag nakikita ng mga tao, curious sila, tatawagan ka nila, oy, dito naman kayo sa amin. So, oy, dito naman kayo sa amin. Hanggang sa nanganganak siya na nanganganak. Hanggang sa, pucha, na pag pinag-isipan ko din na,
tangina, ano ba to? Hindi, pero kailangan ko bumalik eh. Kasi, yung Cool Pals eh, gusto ko pa rin doon. Parang ganun na, parang binigyan ako, pinatikim ka ng cake. Pinatikim ka ng cake. O yung pinatikim ka ng pinaka-favorite mong pagkain na napakasarap na niluto ni Gordon Ramsay sa harap mo. Masarap ba? Nakita mo yung TNT dun, may gold chain. Oo, ganun. Wala akong papeles. Oo, ganun. Na-tempt ka ba? Matitempt ka, Vic, kasi ang ganda ng... kasi lahat ng mga kinakausap namin, dito na lang kayo. Oo nga Kasi no? Tapos magkano ticket nyo dun? siguro ang ticket namin In pesos? sa show, Oo. nagre-range siguro ng mga 50. O $50. $50 ko. Ang 40 ata ang palitan eh. 2,000. Siguro isang tao. Tapos yung mga tao dun, gutom talaga sila sa entertainment kasi sa Canada, kapag nag-winter, walang nakakalabas ng bahay. So, sakto yung dating namin dun. Kasi summer. So, yung mga tao, naghahanap talaga sila ng trip. So, pag naghahanap sila ng trip, ang maganda pa dun, maraming, kumbaga bukod sa Middle East, maraming nakikinig na Cool Pals sa Canada. Oo, dahil Pinoy dun no? Ang daming Pinoy. Tapos halos may mga show kami na minsan 70% Cool Pals. Minsan may mga show din kami na 50% Cool Pals. Nakakatuwa kasi parang sobrang galing sila sa mga 3 hours na drive. Tapos sasabihin nila, uy, sulit yung show. Ganyan, makakaano kami. So, yun na, nanganak yung show. Hanggang sa kailangan na namin mag-extend. Na nag-extend kami na kinuha namin dun sa mga pinodus namin na show. Kasi, kumbaga... Umikot na yung pera. Tapos, meron pa kaming na-take home na kung kaya pa namin kumita, sige, banat pa tayo. Ang huling show namin dun, Edmonton eh. Dun sa Edmonton, gagi, iba-ibang klase yung namin. Iba-ibang klase yung... Set? Yung Venue? Ina. Kasi yung pagpunta namin doon sa Canada, never ko in-expect kung ano yung meron doon. Parang tangina, ganito lang. Nung nagkakaroon na ng problema, di naman namin din alam. Unang ganda ng show. Nag-set kami sa isang basketball court. Okay lang kasi parang na rin yan medyo nati-train na rin naman tayo dito sa Kung saan Kung saan eh, 'di ba? Parang banat ka kahit na kasi yun ang maganda sa atin na parang tangin na kahit konti yung tao, kahit maraming tao, ganun pa rin yung set mo. So, basketball court, okay lang. Walang spotlight yun. Ang ilaw nasa ilalim. Siyempre hindi pa naman nila alam kung paano yun So, siyempre di okay lang. Second show, na-cancel kasi nagka-problema dahil hindi na-promote. Third show, na-cancel na naman. Kasi sa yun eh. Same promoter yun. Sa promoter yun eh. Dapat sa kanya yun eh. Kinata namin siya, hindi natuloy. Pang-apat, babawi kami. Siyempre, gigil kami sa show. Tangina yung namin, yung venue namin, para siyang kalookan ng... Putang ina, Big. Pwera biro, gagi, Big. Kalookan ng Canada? Oo, putang ina. Katabi namin liquor store. Tapos may mga naglalasing na puti. Sa gilid nun may nagsashabu. Tang ina. Doon ang makakita na putang ina, ano to pinasok natin. Tapos sinabi pa sa amin, wag niyong iiwan yung sasakyan niyo dyan kasi may mga nambabasag ng sasakyan. Okay, sige. Pagpunta namin sa venue, ang pinag-usapan namin, 50, siguro 80 packs, ganyan. Hindi kami natuloy kasi wala daw aircon. Sige, walang aircon. Sige, banat pa rin. Tinuloy namin sa ganito kalaki. Kung nakikita niyo yung venue kung nakikita niyo yung namin ngayon, mas malaki ng konti dito, Big. Parang, ano ba to? Kalahati ng classroom. Ganun. Parang ganun, kalahati ng classroom. Pucha, may aircon, pero nung dumating na yung tao, ang init. Pucha talagang, pero ang masaya naman, may tao pa rin, may nanood pa rin, tapos may tawa pa rin, masaya pa rin. Pero tinake na namin siya bilang experience. Tapos pagkatapos ng show, sinabi sa amin na ang akala namin matitake home namin yung 100% ng ticket sales. Pagka nung nag-usap na kami, biglang
shit, 50% lang ng ticket sales yung mauuwi namin. Putya, Muntik pa kayong masaksak. nakakatakot na. Tapos yung ano kasi, yung ano namin, denied namin yun eh. Nag-rent kami ng sasakyan, denied namin ng siguro mga 6 hours drive na isang... putya, 6 hours? Na drive, pare. Ang maganda lang doon, makikita mo talaga kung saan ka pupunta, isang buong straight na parang na. Sabi ko nga lahat ng mga itsura na ng baka nakita ko doon. Doon na ako nakita ng baka na may bangs. Takina, iba't ibang klaseng baka. Baka na brown, baka na puti, baka na brown, lahat. Kasi canola, yung kanina, di ba yung canola? Doon na ako nakita. Baka na may bangs. Totoo, babe. Ba't ang mahal na steak na to? Ang may bangs po yung baang yan. Hindi yan wagyu. Baka na may bangs yan. Baka na may bangs yan. Mahal gatas yan. Pucha, doon, di ko, so nandun na kami. Okay, mali yung, tapos pagbalik pa namin, nagkaroon ng forest fire sa bandang Alberta, nakakalimutan, Jasper, basta sa bandang Jasper. So yung usok napunta dun sa daan. Putangin na para kang nagda-drive sa Silent Hill. Di ba yung Silent Hill mafag? Hindi mo makikita yung daan. So, challenge pa rin sa amin umuwi. So, nung galing kami dun sa lugmok na lugmok kami, dahil ilang beses na yung show na tangina, ang kulit no? Akala mo yung pinopost lang namin sa internet, ang saya ng show, ganyan. Pero sa likod nun, puta, nag-struggle na kami dun. Hindi ko nga alam kung nandun din ako sa way na parang, kailangan ko ba sabihin to kina JB, kina James? Kasi, or parang kailangan ko to itago. Kasi parang, nandun ako sa part na yun eh. Yung parang kailangan ko ba to itago sa kanila o kailangan ko to ikwento rin sa kanila. Yun, nandun naman ako sa nagkikwento rin ako sa kanila kung ano yun. Kumbaga nag-update din ako sa kanila. Para at least na-release ko din yung anxiety na ano na nangyayari, ang layo ng pamilya ko. May pera naman kami kasi kumbaga parang bago ko ginawa yung tour, at least nag-ipon din naman ako eh. So may panggastos kami doon. Tapos kinikwento ko sa kanila, at least binibigyan ko sila ng update. Hanggang sa nung after ng show na yun, nagkaroon na ng unti-unti na gumaganda na, nagkaka-momentum na. So nag-show kami sa Calgary, nag-show kami sa Vancouver, nag-show ulit kami. Tapos may mga kumbaga parang may mga aberya. Pero nandun na kami sa momentum na hindi kami magpapatalo dito. Kumbaga parang lumabas na yung training mo talaga, di ba? Kasi yung mga keg natin, yung mga tumitukik na walang tao na para lalabas yung training mo na kahit ilan yan, papatawa ka. Yun, naman, ang ganda kasi nung nagkaroon na kami ng momentum, kumikita na rin, nandun na, yun yung sinasabi ko na nandun na yung part na, shit, na-temp ako na, paano kung dito na kami? Yun na. Kasi ang ganda ng buhay eh. Tapos, bumubulong na si TNT. Binibigyan na kami ng tsansa ng mga tao doon na, pag dito kayo, tutulungan namin kayo. Pag dito kayo, tawag dito, kaya nyo mabuhay. Ang ganda ang isang nagpaano sa amin dun na kahit mataas ang tax sa Canada, libre ka magpagamot. Walang halos namamatay sa kanila sa heart attack kasi andyan na agad yung ambulansya, sobrang bilis ng responde, tapos yung pagkain ng mahihirap, o sabihin natin ng less, nakakain din ng mayaman. Kasi isa lang din naman yung, kumbaga parang, kung nagtatrabaho ka dun, lalo sa atin, makikita mo yung mga Pinoy. Yun nga, yung tatlo-tatlo yung trabaho na akala mo mamatay na sa trabaho, pero ang ganda ng buhay nila. Kasi, ang galing kumita eh. Basta hindi ka maarte. So kahit kung kailangan mong mag-janitor, kikita ka. Kung kailangan mo mag-bent. Yung iba nga, yung kunyari, benta ulam. Kasi syempre, yung mga Pinoy doon, namimiss din yung mga pagkain Pinoy. Benta sila, ganyan. So, kumbaga, na-meet namin yung mga Pinoy doon na sobrang hardworking na
ma-appreciate na putang ina yung mga mga pinapadala ng OFW nilulustay lang, pero makikita mo doon putang ina halos mamatay na sila. Oo. Grabe sa Canada, sa sobrang doon ko nga makikita na tayo sobrang na-enjoy natin yung lamig, pero doon sa Canada pag naiwanan ka ng bus pwede ka mamatay. Mga negative 30 daw doon. Oo, ina ganun yung kwento doon yung isipin. Parang reverse na lagnat eh. Oo, ganun yung mga kwento sa kanila. Yung parang ibang klase yung buhay nila doon na pag naka-adapt ka na, gaganda yung buhay mo at parang mababago talaga ng Canada yung future mo. Kasi may mga nakakausap kami doon na galing dito, dinala ng Tim Hortons, tapos ang ganda ng buhay nila doon. 3 yung sasakyan, nakakain ng masarap, ganyan, nakapunta doon. Ang ibang klase, tsaka yung pag napunta ka talaga sa Canada, ang ganda ng lugar. Talagang sobrang majestic yung Parang lugar. postcard yung mga nakikita. Ang ina. Tsaka syempre, pag-usapan natin yung engagement mo. Putya. Ayan, pucha. Saan ka pa Oo, saan ka pa nandun na. magpo-propose? Putya, kung nasa Canada, puro mountains tsaka crystal clear waters. Grabe, pucha. Sabi ko nga, kahit sa labas ng Walmart, pwede. Mag-propose. Ganun kaganda? Ang ganda talaga. Ang ganda kasi yung pagpunta namin doon. Sponsor nga pala natin na Canadian Recruitment Agency. Ayan. Maraming salamat. Meron ka dyan. Dapat may mga ganun sponsor tayo sa Oo. Yung mga nakikinig dyan na manager o mga Cool Pals. Oo. Alam nyo, pwede rin kayo eh. Kasi Yung mga remittance na baka remittance. paano kayo dyan, ha? Korea Travel Agency. Suggest nyo sa boss nyo, mag-sponsor kayo sa podcast. Oo. Ayan, daming kwento tungkol dyan. Oo nga. Tapos yung hindi kasi nandito, may vlog nga kami sa Cool Pals na May vlog kami sa Cool Pals na gusto ko na talaga. Kasi parang sobrang ibang klase yung ibang klase yung chemistry namin ni Carla. Parang parang hindi ko alam, pero parang siya. Kasi pares kaming Pisces na parang kaming yung Tubig lang. Steady lang, di ba? Ganun daw. Parang kami yin-yang. parang yin-yang na yung gano'n Umiikot lang. na yung isda, pares kaming isda. So parang sige, sabi ko, nag-decide ako na sige, magpo-propose na ako sa kanya. Kasi yun naman, kasi parang doon na rin naman kami papunta eh. Parang ayoko na sayangin. Pagpunta namin doon, so nung magpo-propose na ako, putya nag-aaway pa kami umaga. Kasi syempre mamadaliin ko siya dahil maaga kami. So medyo bad trip siya sa akin noon. Pero hindi naman ako makapalag kasi baka mag-no. Baka mag-no eh. So sige, tiis lang. Hindi, yung mga visit niya sa akin ng umaga, syempre hindi ako pwede pumatol. So nung putya inacid reflux pa siya bago kami pumunta doon sa venue. So nung pagpunta namin doon sa sa Lake Minnewanka, pangalan Lake Minnewanka. Parang si Shakira ata nagpangalan doon. Oo nga eh. No? Lake Minnewanka. Parang Willy Wonka na ngungo eh. No? Tapos yan? Parang si Roger nagpangalan. Lake Minnewanka. Yun? Banda yun sa may Banff. Banda sa Banff. Tapos banda sa Lake Louise. Basta parang ganun. So pagpunta namin doon sa venue, walang parking. Putain na, walang parking. So, shit, paano na to? Sabi ko, parang baka pwede na dyan, kahit saan dyan. Maganda naman ng view eh. So, testing namin yung parking ulit. Nakapasok, 3 sasakyan. Pagpunta namin doon sa venue, magpipiknik kami. Pagpunta namin doon sa venue, tangina may bear, may grizzly bear, gagi. Pucha. So may yung bear talaga, parang Nakatakot ba siya o baukyutan ka? Anong reaction mo? cute siya. Pero pagka dinidescribe ng mga tao kung gaano ka wild yung bear, matatakot ka kasi kaya kanyang kainin eh. Oo nga raw. Tapos meron pa ako syempre dahil nandun kami bago kami nagre-research ako tungkol sa bear, ganyan kasi dami ko naririnig tungkol sa bear. So may napanood ako dun sa YouTube. Magtatay sila. Kaka-graduate lang ng anak niya. So inaya niya na mag-hike. Pagpunta doon sa taas, puta may bear. Kinagat yung tatay niya. Merong bear spray eh. So may binibenta din yun sa mga store doon na bear spray bago ka umakyat. So para siyang tear gas na malaki na para sa bear. So nung nilalapa yung tatay niya, nakita niya yung bear spray.
Kaya lang, hindi niya alam kung paano gamitin. Hindi niya kayang gamitin yung parang tangin na nilalapa yung tatay mo. Pero wala kang magawa kasi tanga-tanga ka. Tangina! Hindi niya alam kung paano gamitin. Alam ko siguro may parang fire extinguisher lang yun na may pin na tinatanggal para maano. Nilalapa yung tatay niya. Pag nilalapa yung tatay niya, wala siya magawa. Yung tatay niya nagpahulog sa bangin para hindi siya makain ng bear. Sugatan na yung tatay niya. Ang ginawa ng bear, pag lapag niya sa paghulog niya sa bangin, puta pinuntahan pa rin siya. Hinapol pa rin siya. Pero nakasurvive naman yung tatay niya kasi sa interview, makita mo yung nangyari sa tatay niya. So, boy naman. Sinabi, Natatawa kasi. Ako din. Kaya ako din natatawa ako kasi comedy yun kung sa sitcom nangyari yun, nakakatawa yun. Pero life-threatening yun, kaya wag natin pagtawa. Pero kasi yung itsura dun sa nakita ko yung frustration niya kasi pinag-graduate niya yung anak niya. Tapos hindi alam kung paano gamitin. Pero kasalanan din niya yun kasi hindi niya tinuro. Di inorient. So ayun, nung nagpa-post ako doon, nandun. May bear. Pero may Pwedeng mga... material din yan. Ang dami material sa Canada. Pwede mo joke din yan. May mga patrol. So may mga patrol na binubugaw nila. Hindi nila pwedeng... kasi doon, pag nakakagat na daw yung bear, pinuput down na yung bear. Kumaga pinapatay na yung bear kasi nakatikim na siya ng flesh ng tao. So magkikrave na siya doon sa flesh ng tao. So yun yung iniiwasan nila na pagka may bear, minsan may mga horn sila o binubugaw lang. Sa atin, di ba, yung aso, ganun. Sa kanila, bear yung inaano. So, yung pagdating doon, butya nag-propose na ako sa kanya. Masaya naman kasi syempre, parang moment naman din na, masaya din na, kumbaga parang, masarap din sa pakiramdam na merong tao na gusto ka rin na, pag tinanong mo siya, gusto mo ba ako na makasama habang buhay? Yun yung tanong ko sa kanya. Nag-yes siya. Syempre, sarap din naman sa pakiramdam yan. So nung congrats nagpropose ako. Pucha, may last na obstacle, parang ganun, challenge, ganun. May mga nakabikini na babae. Doon sa doon sa lake . Pero ang kakapal ng buhok sa kilikili. Sabi ko pare sila nung bear. Buhok sa kilikili. So, yun naman. Bine-bear spray mo rin nila mga babae. Ang ganda dun. Tsaka maganda, talaga, dahil lumaki tayo sa tropical na country, di ba? Tapos pag nakita ka ng mga icy mountain, yun, parang wow, lupit. Postcard? Parang ka pumasok na postcard. Parang parang pag nandun ka, parang totoo ba to? Parang gusto mo magbukas ng Swiss bank account Parang ganun parang ang yaman ng feeling mo pag nakita ka ng snow. Totoo. Tangina. Tsaka pag nandun ka, parang tangina. Apakalupit. Ang ganda. Yung pinagdalan sa amin, nakalimutan ko yung pangalan kung saan kami unang dinala. Pero parang overlooking yun na putang ina talagang parang putang ina, ito ba talaga yung Canada? Ganun. Grabe, no? Sobrang ganda. So, naman. Di pa ako nakapunta doon para sa mga nakikinig. Nag-agree lang ako kasi may mga napunta na rin ako na parang ganun . Like Mount Pulag. Yan. Hindi, yung nakapunta ako sa Germany, yun, yung mga ice. Ibang klase yung So, di pa ako nakapunta ng Canada. Feeling ko mas maganda kasi may lake na clear or Sa US. ilalim, Pero may inaayos yung si Red na US or Canada tour ng Absolute Mega Best. Sana matuloy. Ibang klase pag pumunta ka kasama mo yung... Ito, kaya gustong ko yung Absolute Mega Best na na-experience mo rin. Kasi kasama mo yung partner mo. Di ba? Para kayo nagde-date sa... Parang date na vacation. Yun na yun. Kasama mo yung tropa mo. Di ba? May kasama kang tropa. Tapos nasa bagong lugar ka. Tapos ginagawa mo yung gusto mo. Tapos ang dami mong bagong material. Parang lahat ng open mic mo sa Brick Wall, parang pag pumunta ka sa bagong lugar, nakukompress ang bilis. Di ba? Tapos kumikita ka pa. Yun. So, parang, isa pa yun. Parang... alam mo, dream ko, ikat lang kita nung kinukwento mo to. Kasi Absolute Mega Best, kami 4 lang yun Tapos Cool Pals kayo lang yun. Di ba kung makabuo tayo ng show na
andun lahat. Pati yung, isipin mo, isa sa mga naging dream ko ngayon, yung big year ender natin, na ang daming comedian. Di ba? Parang andun na tayo sa level ng mga GMA, Sparkle. Ipapadala mo sa isang lugar yung bulto ng mga artista, no? Pag nag-crash yung aeroplano yun, wala nang stand-up comedy sa Pilipinas. Wala na. Parang yung manghihinayang mga, parang, tapos yung mga, nakakatakot yun, no? Ang laking loss nun na, ano na nangyari. Wala na tira no? Pero gandang dream nun, no? Yung parang, o kahit batches, yung parang ganun karami rin yung, kasi I guess yung mga nagpo-produce din, mga fans din ng stand-up comedy yan na parang, may ganun pala sa Pilipinas. Dalhin nyo yan dito. Diba? Yun yung mga dream ko na umabot yung, at salamat sa Spotify, sa TPN, na talagang lumalawak yung mga nagiging fans na stand-up. Isipin mo, parang Cool Pals, bago matulog, intellectual wall tour sa ibang riot yun no? Feeling ko, yung mga bagong comedian, sama mo rin. Kung magsasanib puwersa tayo lahat, magkakaroon ng, kaya natin pumuno ng theater. Oo, kasi nung pagpunta namin dun, kumbaga parang kaya ng pumuno ng bar Pero paano pa kaya kung buong Comedy Manila ang pumunta dun? So, malaking chance na, talaga, makakuha siya ng, kasi kumbaga ang dami na nag-aantay sa atin ng mga OFW. Yung mga lalo hindi makauwi. So yun yung tinitake na nila yung, dahil nga minsan lang kayo pumunta doon, nagtitake na talaga sila ng chance na, data, kaya na manonood ako niyan, pupunta ako. Ang kaba ko rin, nung nag-absolute mega best kami sa Singapore, Australia, hindi ko alam kung alam ba nila yung Wigo, alam ba nila yung, di ba parang, ganun din. Ikaw, meron ka mga joke ng probinsyano. Tapos marirealize mo na siguro adjustment ko mga 10% lang. Nung first show sa Singapore, hindi nila alam yung Sting. So ginawa ko lang Cobra. Yan. Mga ganun lang. Pero yun ang maganda sa mga Pinoy din abroad. Updated pa rin sila Totoo. At hindi, ang naisip ko, baka may TFC, pero hindi Facebook. Kabulastugan, shoutout kay Kabulastugan. Updated Na parang, nga naman, sundan mo sa Facebook si Kabulastugan, updated ka na sa Pilipinas, di ba? Cool Pals, makinig ka ng Cool Pals. Pare, alam mo na yung miski si Vitali na naging viral ngayon na inupakan yung yung Russian. Inaagawa niya ng baril yung security guard. Isipin mo, sana sa PNP niya na lang ginawa yan. Swerte pa. Actually, swerte pa nga yung kasi hindi siya kinukuyog yun nga kasi sa atin pag ganun po, pwede siyang malas lang niya kung hindi siya nakatapat nung mga katulad. Sana kung nakatapat ni Vitali yung namaril sa Antipolo, baka hindi na siya nakauwi. Yung mga ganun. May nung kailan ba to? High school, college, bumisita kami sa Bilibid Kasi mga outreach yan ng school namin, mahilig sa mga ganun. Ang nakausap, maximum to Ang nakausap ko, yung mga unrepentant, yung hindi sorry. Tapos ako nun, high school ba college? Siguro college. So bagito ka pa, di ba? Mga early 20s, 18 ba ako nun? Tapos kukwento lang nila, may tumingin kasi sa masama yung tingin sa akin, Russian, sa bilyaran. So ginawa ko, kumuha akong panyo. Naglagay ako ng 3 bola. Hinampas ko, patay. Tangina. Oo. Anong susulat mo sa reflection paper mo? Tangina. Pabalik mo. Pucha. So buti hindi mga ganong tipo yung na... Swerte siya. Totoo, swerte siya. Hindi siya BGC kasi, no? Baka alam niya rin na BGC to. Kung kung nag-skateboard siya, baka binaril siya ng mga guard doon. Galit yung mga nag-skate, yung mga sa BGC. Yung sa BGC. Wala kasi siyang skateboard Kung sana ipagsunto. Yun yung mga kasuntukan ng mga taga BGC. Agawa mo na yung sombrero ko, huwag ka lang mag-skateboard. Tapos yun, ayun, sana yun, pero feeling ko eventually talagang doon na rin tayo papunta. Parang ang future natin mapupuntahan natin yung mga bawat bansa na ngayon syempre medyo pa lang yung eksena masabi natin na meron na siya, maganda na siya, pero unti-unti yan magkakaroon ng demand. Nakaka-humble siya, no? Kasi parang pag nandito ka nga sa Metro Manila, parang in a way spoiled ka na sa sold out.
Yung parang nakahanda na yung sold out poster mo sa design. Pero kunyari nung nag-Absolute Mega Best kami sa Singapore or kahit Cebu lang tsaka Baguio, nakaka-humble siya no? Na parang bumabalik sa'yo na okay, hindi nga kami celebrity. Hindi kami star Parang ka lang. Komedyante ka lang na gusto magpatawa, na gusto ng crowd. And I'm sure ganun din yung naramdam mo sa Canada, no? Yung napaproduce ka, napapa-Facebook live ka, Na kailangan magtrabaho. Pero may sarap din no? Parang may nabuhay sa loob mo na hustler. Oo, yan. Ganun ba yung feeling mo rin? Oo, yan. At saka yung para ba siyang ayaw mo nang sayangin yung pagkakataon kasi nandito ka na eh. Ano pang mo, tsaka wala namang mawawala kung magpo-promote ka ng, ginawa pa namin, punta kami ng mall. Punta kami ng mall. Tapos, siguro, swerte din namin dahil, kami, nakapag-mainstream kami, so nakilala kami ng mga tao. So, every time na may nakakilala sa amin, doon kami nagpo-promote. Uy, ganyan, sabi mo, tag dito, nakilala kami. Sasabihin namin, flyers. Flyers. Show kami, pag nakilala kami, ang pinakamaganda na puntahan na magpo-promote sa Jollibee. Totoo. Oo nga, Jollibee. Pucha, lahat doon Pinoy. Pag nandun kami, nandito pala kayo. Nandito kami. May show kami. Saan yung show nyo? Bigay namin flyers. Ayos na, alis. Para kunyari, hindi man sila hindi man sila makapunta. Yung flyers na yun, makapunta yun sa opisina nila. Tama. O makapunta man sila yung malaki yung mapupuntahan ng flyers na yun. So, pinanghawakan namin yun. Kasi, ang dami talagang, kung masasabi mo, sobrang addict ng mga Pinoy sa mall. Kaya pag gusto mo mag-promote, punta ka sa mall, ikot ka lang. Miski doon. Oo. Akala ko dito lang dahil marami SM tsaka kulang sa park. Doon talaga. Pero doon, kahit maraming park, nagmumall pa rin sila. Tsaka kasi makikita mo talaga ibang klase yung yung lukso ng dugo na tangina Pinoy to. Kasi may minsan makikita mo talaga na titignan ka or parang magkakaroon kayo ng parang eye to eye contact na parang di pagka hindi siya yung kunyari sabihin niya Vietnamese siya. Mukha siyang ganun. Pero at least andun lakas na rin lang ng loob na mayroon kami show. Sana makapunta kayo, ganyan. So yun na yung hassle lang, hassle lang. Oo. Yun lang. Yun lang talaga yung mo, kailangan mong sipagan para at least may mapanood kayo tsaka hindi masayang yung pagpo-promote niyo. Yun, nakausap kong kaibigan na host ko dati sa O-Shopping, si Sandro. Nung napunta daw siya sa New York, yun yung parang tinatawag niya na, kasi di ba meron tayong value for money, kusulit. Nakita niya raw sa maunlad na bansa yung value for hustle. Dito kasi, 3 trabaho mo, hirap ka pa rin Pag maganda yung pagpapatakbo sa bansa, parang pag nag-hustle ka, katulad ng sinabi mo, 3 trabaho mo, 3 rin kotse mo. Pucha, parang bumabalik. Pucha, doon may kita tangin tong grabe. Naka-OD, ganyan. O kaya parang sabihin natin, naka-sports car siya. Oo. Pero yung trabaho naman niya, 3. Tsaka nagpo-provide siya dito sa Pilipinas. Kumbaga, yung tropa ko na nasa US, si Levi, ewan ko si Levi, naka-OD yun, naka-maganda bahay, ganyan. Pero pag kinikwento niya sa akin yung hirap niya, siya, na dun sa, sa trabaho niya, kinukuha niya yung mga inkan, yung mga plastic bottle. Kasi pucha, mahal lang benta nun sa ibang bansa. Yung parang... sabihin na dito kasi... bote jari yung parang ganun. Yung sa office nila, kinukuha niya yun. Yung sabihin natin, dito kasi pag sinabing kalakal, para siyang mag-aano sa'yo na, ay nangangalakal ka. Doon, pag nangalakal ka, hindi, pang-bills yan, pang-extra yan. Pwedeng, sinasabi nga niya, parang yung part na yun, parang na kahit may pera siya, ginagawa niya yon kasi pang-hassle yun Kumbaga additional yun na pang nila sa bahay kasi ang gastusin nga naman din sa ibang bansa, dollar pa rin. Parang ganon. Pero yun kasi, putya, nabibenta niya kung naka $100 siya doon. Grabe.
magkano yun? Nakaka 5,000 siya. Sa, dun sa kanila kasi hindi naman pupunta ka sa junk shop. Parang may isang ano dito, facility na nag-aano talaga ng mga recycled na bagay para ano. Sarap talaga sa maunlad na bansa. Ano? Oo, yun. Yun yung mga ano mo doon. klase. Nakatempt talaga na tumira. May kaibigan kami doon na chef na ngayon. Tapos nung nagsimula siya doon, parang Dairy Queen employee. Oo. 60,000 a month Oh, di ba? in pesos. Ilang taon, parang 60,000 naman. Pucha, managerial na yan dito no? Totoo. Ang laki. Ang laking pwedeng magbabago talaga yung kaya talaga yung mga, doon mo marirealize na kaya yung mga tao pinipilit talaga nilang mag-ibang bansa, ibenta nila lahat o mangutang sila lahat kasi eventually talaga makabawi din sila eh. Basta sipag lang. Siyempre may mga mamimit ka din doon na makikita mo din na may mga tamad o meron din. Pero karamihan na pag nandun talaga, ang pinunta talaga nila doon trabaho. Yung nga ay malungkot, no? Kasi kaya raw nagsasucceed yung mga nandun, karamihan na nag-a-abroad. Kasi sila yung the best ng Pilipinas. Oo. Sila yung masisipag. Oo. Ang lungkot isipin, no? Na parang pag the best ka, hindi ka dito kailangan pa mag-abroad. Kasi parang siguro na mathematics nila sa utak nila na kahit naman sobrang galing ako dito, hindi man ako makakabili ng Audi. No? Parang lungkot din no? Takin na, mamamatay ka na lang dito, hindi ka pa makapabili ng sports car. Oo. Doon ka na lang, doon mo ibubuhos. Siyempre, hindi naman natin sila in-encourage, pero na pumunta sa ibang bansa kasi syempre Kasi hindi naman tayo ganun sponsor nakikita. pa ng Canadian Recruitment Agency. Hindi. Pero, syempre, kung kung gusto mo talagang bagbago yung buhay mo, at syempre, kung nabibitin ka talaga dito, yun talaga yung pinaka-way talaga. Kailangan mo talagang makipagsapalaran sa ibang bansa. Grabe. So ano yung tumakbo sa utak mo? Kasi ito yung nangyayari Parang dumating ka doon, may ipon ka na. May ipon, no? Tapos may training ka na. Kumbaga, yung sinasabi ni GB lagi, nag-wildcard gym ka na Manny Pacquiao. So pagdating mo doon, parang lahat ng sapak mo pumapasok na So meron ka na market. Putya, in-engage ka pa. Engaged ka. Tapos binubulungan ka na ng Diyos ng TNT. So ano yung tumatakbo sa utak mo? Nandun ako sa part na parang gano'n na, Napaka isang word lang pero ang meaningful no? Parang, Hindi, kahit hindi naman TNT. I mean, kahit mag-a-apply ka. Pwede rin naman kasi pwede pwede ka naman. na din mag-apply dun Pero sabi ko sa sarili ko, hindi. Parang, pwede ko siyang gawin na, pwede naman ako bumalik para sa isang show. Pwede naman din ako na parang, iba kasi rin yung Pinoy stand-up comedy. Alam mo yun din yung binalikan ko talaga Yung parang, hindi pa, yung hanggat maaaring makakatulong pa ako sa scene, gagawin ko pa. Kasi itong pinapatikim sa akin na to, baka hindi, ito yung shortcut. Baka, kailangan ko pang maghirap para sa isang malaki. Kasi ang dami ko pang pangarap din para sa sarili ko din. Parang, syempre, gusto ko rin sundan yung, yung yapak nung Big Four. Yung kayo, nila Red, nila James, nila Vic, nila GB na, ako din, gusto ko rin magkaroon ng, ng theater show. Yun, parang ganun, yung gusto ko rin na, kumbaga parang ayoko mag-shortcut. Kasi yun nga yung parang, goal ko na gusto kong daanan yung proseso. Yung hirap ng pagbebenta, yung hirap ng hanggang sa makarating na ako na hindi ko na kailangan i-promote na magiging sold out na siya. Ganon. Gusto ko umabot sa ganon punto na bago ko kumawala. Kasi yung nararanasan ko, para kang nakipag-deal sa isang, yung parang basta parang ganon yung pakiramdam ko. Ang sarap ng buhay agad. Kumbaga parang hindi eto na ba yung bunga ng paghihirap o yung parang kailangan ko pa talagang, ganun yung tumatakbo sa isip ko. So sabi ko hindi, babalik ako kasi may kailangan kong bumalik. Kailangan ko pa rin sa sarili ko na may patunayan na parang ako gusto ko rin na umabot sa punto na makapag malaking theater show, ganyan.
Ano ka naman na, di ba? Teatrino. Naka-teatrino. Oo. Ang next naman ang tinatrabaho ko naman ngayon, na someday sana makapag-music museum ako. Oo. Yun naman yung next para sa akin na sana makapag-music museum naman ako. Yun yung part na gusto kong ma-achieve naman para dun sa career ko naman. Solid yan. Malapit na yan, feeling ko. Sana, Malapit na yan. oo, Kasi sana. yung music museum, iconic talaga. Andiyan yung costume ni Regine Velasquez, Oo. Gary Valenciano. Kahit sabihin mo luma na yun, may mga parang may something eh. Tapos doon nga, kasi kunento ko na sa podcast ko to, nung hindi pa ako nag-music museum, nag-absolute mega best na. So parang mayroon akong na parang sumasakay lang ba ako sa Cool Pals tsaka sa sikat ni Red. So parang naging goal ko rin yung music museum. Tapos nung ko na, parang siya eh. Parang Ibang klase. na-excite ako sa'yo na ma-achieve din yun. Tapos, totoo naman, sumakay din naman ako talaga sa Cool Pals. Hindi, At saka parang scene siya, guys, sinabi mo eh. Oo, sa naman. Kasi yung lahat naman ng ngayon, yung lahat ng mga listeners ng lahat ng podcast, sila stand-up comedy fan eh. Oo. So, hindi naman siya, hindi sumakay eh. Para siyang sumuport yung, kumbaga parang yung buong katulad ngayon, nagtutulungan tayo na pag merong kailangan i-promote. O sige, punta ka dito. Pag ako, kailangan, punta ka naman dito. Kumbaga parang hindi siya, siguro hindi, Hindi naman gamitan eh, no? Hindi gamitan eh. Kumbaga parang ito na yung bunga ng pag-aano ng lahat ng mga trabaho, bawat trabaho sa podcast na ito yung bunga na magkakaroon ng sharing ng bawat ng community. Katulad nga nun, yung parang isa rin na inisip ko rin kung bakit ako bumalik. Kasi naisip ko rin yung Cool Pals. Yung grupo. Ika nga kasi simula ng comedy, merong alam naman ito, kunento ko sa podcast ko at alam nila, merong divide no? No. Tapos parang may nagtanong sa'yo kung saan ka magsistay. Tapos sabi mo, parang, hindi ko kasi maiwan yung kapatiran eh. Parang yun yung kapatiran talaga na, yun nga, minsan, hindi mo, alam mong, kunyari kung pupunta ako sa Cool Pals, hindi ako pupunta doon as, ako hindi parang alam mong, di ba, headliner kayo doon, kumbaga. Kung pupunta ako sa show ni Red at niya ako, parang headliner siya doon. Wala tayong hindi siya sapawan eh. Yun yung maganda sa kultura na binuo. Bigayan. Oo, malaking parte niyan si GB. Siyempre, ganun yung philosophy niya ever since. Totoo. So parang, tama yung sinabi mo. Tsaka yung guest ko na si Emil Buenaventura, yung malaki katawan. May quote siya na, a rising tide lifts all boats, parang raises all boats. So sabi niya, pag tumaas yung eksena, lahat yan damay. Hindi siya parang, kailangan matalo ko si ganyan. Hindi tayo ganun eh. Ang style natin, mangopya. Ayan. Katulad ng binanggit mo kay Ali, di ba? Hindi mo naman tatalunin yung linya-linya. Kokopyahin mo lang yung part ng business model. At the same time, kunyari, nagjo-joke si Ali sa page niya, hindi niya naman iniisip na dapat mas marami tong sa cool. Di ba hindi naman ganun eh. Parang siya eh, kopyahan. Na maganda. Parang healthy competition na parang ginawa to ni Kaya naisip ko si Nonong nag-Canada. Ano kayang feeling pagka mag-Canada rin ako? Di ba? Hindi yun yung parang tatalunin. Wala. Tatargeting ka to. Oo eh. Kaya yun yung maganda na pasalamat din tayo sa audience. Kasi pucha, kung yung audience natin, 1,000 lang, talagang pag-aawayan natin yan, di ba? Yung mga audience, ang attitude ng audience, ng comedy, mag-iayaya yan eh. Oo, totoo yun. Barkada. Totoo yun. Mag-iayaya ng pamilya, mag-iayaya ng... Para siyang nagbubukas ka lang ng pinto para sa iba. Kunyari, tinesting mo to. Kunyari, ito, katulad nito. Kunyari, ikaw, pumunta ka pumunta kayo sa Australia. Yung ginawa nyo ng Megabest sa Australia, sa susunod na babalik naman doon na syempre meron naman dyan na hindi lahat sila manonood sa'yo, pero meron dyan na kahit 10 o 20 na parang binuksan mo na eksena eh. So sa susunod na meron pumunta doon, magsusupport naman ako doon. Kasi panonoorin kita dahil binuksan mo na yung pinto eh. So para siyang nag-open ka ng door para sa scene. Parang nag-open ka ng door para sa mga
bagong comedian na pupunta doon. Yung parang ano, dahil ginawa mo na to, hindi dahil parang ako sa'yo lang ako, hindi. Yung ako, yung ibang mga ano, yung mga ibang ano tawag dito, yung ibang mga comedy fan, meron na yung, magsusupport na ako sa Pinoy stand-up comedy. Hindi lang siya. Kumbaga parang dun sa scene na ako nagsumusuporta. Kaya ganun yung nangyayari ngayon. Nagkakaroon siya ng ang tawag dito, sanga-sanga. Oo. Na parang pagka nanood ng ano, katulad nun, nung may mga cool pals na nakapakinig ng linya-linya show nung gines nyo ako, na hanggang ngayon, cool pals sila. Doon nila nakawan nila sa na-discover. linya-linya show. Oo, na-discover nila. Kunyari, ako nanood saan ba to? Saan ba siya galing? Kinokonekta nila. Ito may podcast pala sila. Nandito na siya. Nakikinig na siya ganun. Yung parang ano siya, para siyang, yun nga, yung pag-build ng community, yung parte ng, kumbaga bawat comedian ngayon, may parte dun sa bawat pag-build ng community ng Pinoy stand-up comedy. Yeah. Ang paborito ko story sa mga theater show ko, yung first time ko manood. So parang ang nire-reply ko doon, welcome sa stand-up ko. Kasi parang, first time mo mapanood ng kahit anong stand-up. Di ba? At ang dami! Oo, ang dami pa. Magugulat ka. Totoo. Sa Alabang ata, parang 50%. Ang dami. Ang daming first time. Laging ang daming first time. Di ba? Kasi parang pag sinabi mo yun na first time, pucha, so hindi mo pa napanood si Nonong? Hindi mo pa napanood si James, si Red? Nasasabog ulo mo. Grabe. Kung natuwa ka sa show na to, pucha, ilan ba tayo sa chat group? 80? Di ba? Lahat yun, may potential. So parang, ayun na, sasabog ulo mo. Tapos pag napanood na nila lahat tayo, ayun, paulit-ulit na joke. Yan mo lang din. Pero hindi naman, joke lang. Masipag naman kami. Actually, ganito, para hindi rin kayo magsawa, panoorin nyo nga yung ibang comedian. Yung mas bago, panoorin nyo. Pag naikot nyo na yan, naikot nyo na to. Pagdating nyo ulit dun sa amin, bago na yung bago na yung 1 hour. Tama yun. Bago na ulit. Kaya maganda yun, yung i-ano nyo rin, kumbaga explore nyo rin yung bawat comedian, ganun, i-explore nyo rin yung, kasi maano rin talaga ang laki ng itinutulong nyo sa, hindi lang dun sa parang financial ng comedian. Malaki din yung itinutulong mo dun sa moral ng comedian na pag may nanonood sa kanya. Kasi hanggat may sumusuporta, hanggat merong nanonood kahit 5, 10, 30, ano pa rin yan, kinukuha pa rin yan ng comedian na para makapagpatuloy pa siya sa ginagawa niya. Kasi pag wala na kayo, wala nang nanonood, mamamatay yung scene. Wala nang susunod na, putang ina, ang dami na nga ngayon ang dami nang magagaling, ang dami nang bago, dahil yun din sa nangyayaring suportahan dun sa community ng stand-up comedy ngayon. Ang daming bagong comedian. Ang daming bago. Kaya tama yung magandang strategy yung sinuggest mo na parang daanan nyo lahat. Diba? Kung hindi kayo nagusto. Kasi ganun mula nung nagka-Shopee, iba na yung, dati pag may binili ako sa Shopee na hindi ko gusto, galit na galit ako Pero ngayon, parang parang okay, tuition fee to sa mga ayokong bilhin. Kumbaga, okay, akala ko kailangan ko to, hindi. Diba? Parang, pamigay mo na lang. 'Di ba? Ganun rin. Pag may hindi kayo nagustuhan, sa show naman maraming iba 'di ba? O pamigay niyo na lang din yung comedian. Ganyan. Totoo. Tsaka magsama kayo, mag-recruit kayo. Maganda yung meron kayong naisasama na, kasi yung mga nire-recruit nyo, pagka nakapanood ulit yan ng show, para tong networking yung nangyayari. Kumbaga, hindi lang din na pinapadiscover nyo yung ibang tao, nakakatulong din kayo sa mental health ng mga sinasama nyo sa show. Kasi maraming nagsasabi na, maraming natutuwa at na nakakalimutan yung problema nila, na sobrang ang daming laking tulong ng tumatawa ka kasama ng mga tropa mo, ganyan. Kaya pagka nakapanood kayo or parang, ito, panoorin mo to, yung ganyan. Ang laki sobrang laki talaga ng parte ng community, ng audience dun sa nangyayari ngayon na paglaki ng stand-up comedy. Tsaka no-brainer siya na parang, pag bored ka, punta ka lang. Basta load ka. Hindi mo alam, may bagong joke, hindi mo alam, may bagong komedyante. Bagong sweldo ka, mo yan, i-load ka, bili ka ticket, hanap ka ng, punta lang kayo sa www.comedymanil.ph, puta ka ng daming show dyan. Iba't ibang klaseng comedy, iba't ibang klaseng
Ngayon nga, parang tinitesting ko din na, ano tawag dito, mag-iba-ibang klaseng tema ng show. Nung nakaraan, ginawa namin yung Konyong Kanal. Oo, Konyong Kasama ko Kanal, naman oo. yung mga, Konyo comedy. yung mga Konyo comedy. Kasi nakikita ko sila sa open mic, parang sabi ko, "Tangina, hindi walang chance na makasama ko sila." Sabi ko, Idea mo yun. oo, parang ganda, ganun ganda. na. Naisip ko, kasi nakikita ko sila nakakabatian ko pa sila Joseph Montisilio. Yung pa nga yung dapat kasama rin siya kaso hindi siya available. Nakikita ko sila River, ganyan. Tapos sabi ko, meron nga na parang, ito, mga ibang, magkakaiba ng comedy, di ba? So parang sabi ko, gusto ko naman sila makasama sa show. Kaso paano ko sila magagawa? Parang ganun. Hanggang sa nabuo namin siya. So abangan nyo sa most kasi kukuha kami ng day na siguro isang Sabado na uulitin namin. Yung Konyo Tapos Kanal. magdadagdag pa kami ng iba pang Nice. konyo. So, nakakatawa lang dyan, yung kwento ni Jason, nung nag-Konyo comedy daw sa Brick Wall, ang laki ng kita nila eh. Oo, yan, di ba? Talagang mayayaman daw talaga yung mga nanonood. Talagang o-order yung mga yan. Umorder daw eh. Kaya, magkakaroon pa ako ng isa pang show. Eto, hindi ko alam kung gagastos sila dahil ang kasama ko naman dito yung mga Kalye Comedy. Kalye Comedy. Kasama ko sila RA, ako ewan kailan ba ito lalabas? Pero April to, no? Baka naman, o April. May o June. Hindi ko... Basta, bahala na. Pero magkakaroon yan. Kasama ko naman yung mga, Kalye Comedy, sila RG, sila RA, sila Marvin Tumon, sila RJ Carbonel. Anong title nito? Batang Kalye. So yung mga mga lumaki sa kalye naman sa Bold Green Hills sa April 24. Sana lumabas na to kung sakali. Oo, sana. Tingnan natin. Wala kasing planning ito eh. Wala pang Parang planning. ipon ako na ipon tapos re-release mo. miski ako nahihirapan ako mag-promote sa sarili kong show eh. Kailan ba lalabas to? I-promote ko na rin. Hindi ko kasi alam kailan lalabas to. Irwin Theater naman ang goal ko na next. Oo. So, tingnan nyo lang yung Instagram ko at Victor Anastasio or Facebook, Victor Anastasio Comedian, o nandiyan na yung poster. Once pinopromote ko na, sipag ko na maglabas eh. Mga taga-QC, yan naman. Kasi yung una ko, Alabang South, ito naman mga taga-North, QC. Kahit taga-Green Hills, pwede na rin. Kahit taga-Makati kasi maraming parking dun eh. Wala kayong problema sa parking. So, August. Di ko alam kailan lalabas to. Pero August 16 pa ito. Sige. Na-excite. Parang rin naman ako dito, isang goal ko na naman na kumbaga parang career mark. Kasi si Red na rin Samsung, yung mga ganun. Parang kaya ko ba yung 1,000? Pucha, di ba nakakalula? Shit, yun nga eh. So parang... Yun yung challenge eh. No? Tapos yung agony na makikita mo sa Ticket to Me na parang, 40 sold. 40 sold. Yun nga eh. Ano, 500 yung bebenta ko, 40 sold. Actually ngayon, medyo nagkakamali din ako sa sunod-sunod na show eh. Parang hindi ko pa kaya yung sunod-sunod na show. So kailangan ko kasi tinetesting ko din eh. Kaya ko ba 2 shows sa isang buwan? Yung mga ganun. So medyo medyo nahihirapan ako mag-sold out ng So gagawin ko ngayon, balik muna ako ulit sa medyo maliit lang muna. Oo. Wala ganun talaga eh, no? Tulad ng Alabang, hindi ko napuno. Hindi man lang almost kalahati. Parang babalik ka nga doon sa hustler mentality na okay, hindi pwedeng magyabang dito sa trabaho natin dahil isang, mo yun? Hindi. Iba rin yung ikot ng mundo eh, no? Oo kasi live nga tayo eh. Tapos kaya sinabi mo, tayo nagpo-produce. So hindi katulad sa iba, may producer sila tapos kunyari, artista lang sila or talent sila doon. O hindi na nila problema basta may mag-promote. TF. Tayo, pag ikaw nag-produce, lulugi ka talaga eh. So yun siguro, last topic na lang, no? Speaking of producer, di ba? Swabe yung segue. Oo, syempre. Pasok na pasok. Speaking of artista. Ayan. So, nag-break ka from artista, nag-stand up ka. So, bumalik ka uli sa TV. Ano yung kwento naman dun? Kailangan na eh. Kailangan na kami. Okay, thank you for watching this episode. Ganun lang yung sagot eh, no? Hindi, Vic, balit pangatlong aya na ito eh. Nung unang aya sa akin, parang ang alam ko, nandun sa part nila Dinky Do yun eh. Sa Ines Veneracion. So parang pupunta na ako. Kaya lang hindi natuloy. Kasi sabi daw ni Derek Coco, Anong show to?
Yung Batang Quiapo. Batang Quiapo Oo. na to. Kasi nung nagpahinga ako, may mga teleserye na nag-aano sa akin. Pero talagang sabi ko, hindi, pahinga mo muna. Parang minsan nga nakikita ko, shit, kailangan ko na bang bumalik? Pero hindi, panindigan mo, muna, dito ka muna. May bunga yan, may bunga. So, ang bunga ang bunga ng pagtanggi ko sa mga projects, yung Canada. Parang ganun. Yung bunga niya, kahit mahirap, nakapunta ako ng Canada at least. So, yung... Schedule din kasi yun. Ang hirap na schedule. Ang hirap. Parang yun, Canada ka. Dahil mo memories dun. Sobra. As in, talagang parang, yun ang highlights ng 2024. Parang ganun. Tsaka hindi ko na makakalimutan. Parang talagang, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik doon or makakabalik ba tayo or parang, hindi ko na alam kung kailan ako makakabalik. Pero may visa po kami. Kung meron nang nanonood dyan. Producer dyan. Producer dyan. Pag-usapan natin kung Oo. Pero, nung pangalawa, yun, magka-Canada ako. So, sabi ko, hindi pwede. Nung pangatlo, kung inaya, sabi kong ganun, ay putya, pangatlo na to, nakakaya na tumanggi. Pero, pa ako na, medyo pwede ko bang gamitin yung medyo torn ako eh. Ayaw, tangin na. Hindi, medyo na, kasi, nagtutour yung Cool Pals ngayon eh, di ba? So, nakakapagod siya. Kasi, yung nakakapagod dun yung parang, kakayanin ba ng schedule ko o kakayanin din ba ng katawan ko? Kasi putya pag nagtutour ka, nakakapagod din eh. Ang layo ng lalakarin mo, kumbaga yung biyahe, nakakapagod, magpe-perform ka pa, magpo-promote ka pa, marami Magre-record siyang pa factor. kayo, no? Magre-record ka pa. Tapos ang daming dapat lahat factor. yun, high energy. Yung parang... Yung utak mo, kasi hiritan yan eh. So yung Oo. utak mo lagi parang... Sharp ka dapat na palagi. Ika ni Sherwin Buenvenida, rest in peace. Para ka sniper pag comedian ka na dapat hindi pwedeng babanjing-banjing, no? So yun, nung inaya ko, sabi ko, sige, game na, ganun. Tapos, pero nandun pa rin ako sige, game ka na. Pero nandun ako sa part na umayaw ako. Sa Batang Quiapo? Oo, umayaw ako. Sinabi ko parang hindi ko kakayanin. Tapos, nung parang bumalik ulit, sabi ko hindi, mukhang ito na talaga yung sign. Yung parang, hindi, parang inayawan ko na, pero pa rin. Wala silang sama ng loob, wala silang tampo. Parang ikaw talaga yung nasa sa akin. Pin na talaga. Sabi ko, sige, na natin, ikasan na natin. Okay, sige, game. Ang tagal ng hintayan. Basta parang, tambay tayo. Pero iniantay mo kung kailan kayo tatambay. Parang gano'n yung parang kailan ba yung exam? Tapos lumipas, yung schedule mo, hindi mo maayos. Talaga ako na parang nasisira yung sistema ko. Ano ba to? Game ba to? Hindi. Hanggang bigla akong sinabihan na, kaya mo bang pumunta dito ng 2 p.m.? Sabi ko, yung araw na yun, wala kaming grocery. Kailangan namin mag-grocery. Kumbaga parang na-delay. Di pwede. Hindi pwede. Pucha, wala kaming kakainin ng dahil kung hindi kami... Tapos tinanong ko na si Carla, Ikaw? Sabi ko, sige. Sabi ko, nag-message ako, parang... Tinanong ko muna. Pinagdadasal ko din eh. Ito na po ba to, Lord? Parang ganun. O sige, game. Punta ako sa location, 2:00. Iba yung pakiramdam. Para kang bumalik sa... Ganda. Classroom ng umabsent ka. Ganun. Yung parang lahat ng mga tropa mo, inaantay ka. Kumusta? Yakab. Kumusta? Ganyan. Tapos lahat. Pati kasi si Direk Malu, si Bilya, napakalaking parang siguro masasabi kong airpods ko siya eh. Ganun. Napakalaking tulong niya sa akin bilang kay Ambo dun sa probinsyano kung paano niya hinubog yung Ambo na parang kung paano siya natutong umacting, kung paano siya natutong
para siyang kung paano ko dinala yung character sa akin. Sobrang laking tinulong niya. Tinuruan niya kung paano hindi magpatawa or parang kung paano ko atakihin yung isang eksena. Sobrang laki. So nung nakita kami, parang ganun na parang ang saya. Parang tangin nakala ko hindi ko na magugustuhan tong trabaho pero para din pala ako dito. Pucha, unang eksena namin namatay si Gio Alvarez, kailangan ko siyang iyakan. Wala kaming banding nito eh. Bakit ako iiyak? Utang ina, galing ako sa comedy. Galing ako sa mahabang bakasyon ng comedy na ang ginagawa ko lang comedy. Tapos pagdating ko sa set, iiyak ako nang hindi ko kilala. Paano ko gagawin yun? Nung nandun kami, siyempre, yung first sequence namin, parang napaganda daw kasi yung pwesto ko. So yun yung kwento nila na parang, kasi ang kwento nasa community lang kami. So nasa community kami. Hindi ko alam kung ano yung trabaho ko doon. Pero nung tinawagan ako, inirelate na ako doon sa family. So nandun na, sumama na ako dun sa kwento na parang kasama na ako dun sa pamilya na iniikutan ng community. So nung pagpunta doon, kailangan namin umiyak. Sabi ko, putang ina, paano ko iiyak? Talagang napaprostrate ako kasi kailangan kong madamay. So swerte naman na nakaarte ako pero hindi nakaiyak ako pero hindi sa lahat ng eksena kasi kailangan ko pa rin siyang i-practice eh. Pucha pag yung minsan may rehearsal, pucha na-rehearse ako, umiiyak ako. Nakaganyan ako. Tapos parang nag-internalize ka. May cool pals. Hoy, sinong next guest nyo? Tangin hindi ako makapagsalita. Kasi tangin na mawawala eh. Kasi meron kang set ng pakiramdam na tangin na luluwa ka na. Andito na eh. No? Andyan na. Uy, tangin na, pepe. Ginagalan ako, tangin na sabi ko, umalis ka. Hindi ako nagsasalita. Umalis ka, parang pinapaalis ko siya. Tapos nung natapos na yung eksena, ito yung magkakasama kami. Kakapost ko lang na sa Instagram ko. Yung magkakasama kami nila Andrea tapos umiyak kami kasi namatay nga si . So after nun sabi ko nag-sorry naman din ako sa kanya kasi sinasabi ko din na nandun ako sa part na gano'n. Kasi baka sabihin niya, tarantado lang ako, hindi ko siya pinapansin. Tapos yun, nung nakabalik na ako, parang siyang nag-enjoy ako ngayon. Kahit na sobrang nakakapagod siya, kasi sobrang nakakapagod talaga yung trabaho. Pag serye, isip nyo daily papalabas. So. Oo. Lalo na ngayon dahil kami ang karakter namin, mambubudol kami. So, may mga takbo. Puta yung mga second. Di ba? Una, iyakan. Second, putang ina, divisoryo na kami. Takbuhan. As in takbo. Dahil, parang, basta pag ang eksena kasi talagang intense, talagang gagawin niya ng intense. So takbuhan, putang ina, ang tagal kong walang ensayo sa takbuhan. Pero umuwi ako na masaya. Nagkikwentuhan kami ni Carla kung ano yung napagtrabahuhan namin. Tapos nakikita ko rin sa TV yung pinaghihirapan ko. Parang parang nakikita ko rin na sulit din yung hirap, sulit din yung gising sa madaling araw, sulit din yung parang sulit din yung pag-aantay. Na makabalik ako sa TV. Yung parang ganun. So, comeback talaga. Comeback, ganun. Parang, although hindi, meron akong nahihirapan ako magbenta ng mga ticket o may mga bawi pa rin siya eh. Kumbaga para siyang balance na nangyayari sa buhay mo na hindi lahat talaga ibinibigay sa'yo. Meron kang ibang way. May iba kang, kung nahihirapan ka sa buhay mo, meron talaga siyang, may itinitweak ka rin ng Panginoon na kung saan ka talaga eh. So, inaano ko lang ngayon na parang niyayakap ko lang ulit kasi parang nakabalik ako sa isang lugar kung saan ako nararapat ulit. Parang, ayun, sana dumating na yung sweldo kasi hindi pa kami sumisweldo eh. Isang buwan yan eh. Isang buwan bago pumatak eh.
At Pero tsaka- ako sa'yo, pag dumating na no? Oo. Tsaka regular siya pagka, di ba parang semi-regular ka doon Oo, o regular? Parang ano, iba rin parang same, hindi naman kami palaging MWF. Pero pag meron, yun, banat din. Kasi ngayon, gusto ko naman na makaipon. Yun naman ang pinaka-goal ko ngayon, siguro ang mag-ipon. Dahil hanggat maaari na kumikita ka, hanggat maaari na nakakatawa ka pa sa tao, kasi nakita ko din yung yung hindi, kumbaga parang hindi na siya katulad nung dati na sobrang dami. Kumbaga parang kung dati parang mauubos talaga yung oras mo na hanggang Sunday may work ka. Pero ngayon, hindi. Kung ano yung ibigay sa'yo, di ay magpasalamat ka. Tapos, mo lang din, yakapin mo lang din. Yun lang din. Nandun ako sa part ngayon na sobrang grateful ako sa nangyayari. Tsaka sobrang thankful ako sa nangyayari sa atin. Parang, para siyang napaka humbling na experience ng lahat ng mga nangyayari sa atin. Ang dami nangyayari, totoo. Sobrang mapapaisip ka kung hanggang saan ka talaga, tsaka yung kapasidad mo bilang komedyante, tsaka bilang tao. Tsaka parang sa ngayon, sobrang saya lang ng eksena. Sobrang saya kung nasan ako ngayon. Tsaka sobrang saya ng ang daming struggle pero ang dami mong paraan. Parang ganun. Ang saya. Oo, solid. Pucha. Dami pang mangyayari pero nakaka-excite. Oo. Tuloy-tuloy no? Tapos meron yung, alam naman natin yung recent na nangyari na karumal-dumal sa kasamahan natin. Kaya lagi sinasabi ni GB, sa live talaga, ang dun mo ilalabas yung skills mo, dun mo ilalabas yung pagsuporta mo sa, di ba, sa kapatiran, na kahit nakakatakot ngayon o nakakalungkot. Totoo yun, totoo. Diba? Tsaka meron din talaga strength in numbers. Kaya pag alam mong maraming sumusuporta live, na parang nakakaano siya papasalamat ka live na nandiyan kayo. Nakakalakas ng loob din. Kasi 'di ba, hindi rin madali mag-comedy ngayon eh. Totoo. Hindi madali mag-comedy pa. Hindi madali. Oo, so parang Hindi na madaling magpatawa ngayon. Kasi nag-iba yung ihip ng hangin. oo, kaya 'di ba, ang daming nga nagsasabi na, tahimik kayo. Hindi kami tahimik dahil sa live kami. Oo. Iba lang yung mundo namin talaga na ang tingin kasi sa atin minsan mga ano na eh. 'Di ba, since may vlog kayo, tapos ako nagba-vlog, parang vlogger ka, andun yung... Pero tayo, ang main ano talaga natin is yung live stand-up talaga, 'di ba? Or yun yung main Oo, totoo. na... So parang andun yung... Kaya pag may sumusuporta na live na nanonood, talagang ibang klase of appreciation. Lagi sinasabi ko yan sa mga show ko. Unang-una, pinapasabi ko sa kanila, fuck you haters. Oo, totoo naman, fuck you haters. Fuck you haters. Natuto na nga ako Kasi nung dati, nga ako parang sabi ko, tangina, magkakaroon pa ako ng haters Oo. Sa Cool Pals pa mismo. Oh, yun nga. Yun, ang sakit nun sa akin. Parang sabi ko, tanginan to mga to, gago ba kayo? Yung parang tanginan, hindi naman, kumbaga lahat kami naghirap para dito mabuo. Tapos magkakaroon ako ng hater. Cool Pals pa mismo. Pero parang sa akin, sige, hindi naman, ganun talaga tatanggapin mo lang din kung ano yung perspective sa'yo ng tao kasi hindi mo naman sila mapipilit Oo. Pero wala silang magagawa dahil andun pa rin naman ako. Oo. Parang, fuck you haters. Parang ganun. Parang wala kayong magagawa kasi hanggat nandito yung Cool Pals, magkakasama pa rin kami. Kasi ang namin, ang pinag-usapan namin na 5 o ngayon 6 kasi nandiyan na si Roger. Mas importante yung kami. Yung pinag-uusapan namin dito kaysa yung labas nung Cool Pals. Kasi may mga listeners din na may iba rin yung pag-iisip nila na meron din silang meron din silang meron din silang pag-iisip o meron silang standard. So kami, wala na kaming paki doon. Kami, para patakbuhin tong show, para din may mapakinggan sila kahit na nag-hate sila sa amin. So okay lang yun, wala akong paki. Yun yung kwento ni James nung last guesting niya na parang yun nga, pagod ka sa tour. Kaya hindi mo talaga di ba minsan may mga time na ganun daw na hinihate ka kasi parang onti yung nasasabi mo Pero hindi nila alam yung struggle na binabalahansin mo lahat Tapos,
I guess yun yung na-realize ko dati, ng mga years ago pa na, okay, baka kaya may hater na kasi hindi na lang family and friends yung nanonood sa'yo. Diba? Parang lumalawak na talaga. So, wala. Tapos yung sinabi nung katrabaho ka dati sa O-Shopping, kunyari, tapos yung asawa niya, parang Lazada ata or Shopee. Yung mga percent ng returns at customer complaint, di naman bumabawas yan eh. Kunyari, 10 na nabibenta mo, isa nagrereklamo. Pag 100 na, hindi naman isa pa rin eh. 10 na yung nagrereklamo. Oo, parami ng parami. So parang yun yung naging perspective ko na okay. Siguro kaya marami ng humihater. Kasi nga, lumalawak na rin yung mga nagugustuhan yung ginagawa natin. Oo. Mas tahimik lang sila o taga-like lang. Di ba makikita mo minsan parang 100 likes tapos 2 comments. Corny mo. Parang dun ka magpo-focus sa corny mo. Pero hindi mo na, may 100 naman na natutuwa siguro sa akin. Parang gano'n, ano? Parang yun na yan, nagpo-focus na lang din. Ayun nga, makikita mo rin din kasi dati parang hindi ko naman, ang layo parang hindi ko naman nakita na magkakaroon. Yung parang dahil baguhan kang mga, dahil gusto mo lang yung parang, napupuri ka, ganun. Pero pag nakabasa ka na ng ganun, putya, pag binasa mo yung Reddit sa akin, puta ka na, binasa ko. Kasi dati, wag mong basahin. Sabi sa akin, wag mong basahin. Binasa ko. Sabi ko, tangina, grabe tong mga to. Galit na galit sa akin, no? Pero okay lang naman kasi wala naman din akong pake dahil hindi naman yun magpapastop sa akin. Oh. Kasi parang ayoko naman din na magpa-apekto dun. Parang kung ano yung gusto kong gawin sa buhay, wala na rin silang pake. Kasi kung tutusin, rin naman parang hawak ko yung buhay ko. Kumbaga parang masasanay ka na lang din dito sa tao. Tangina, yung mga tao, yung mga sila, Brad Pitt nga, binabash pa eh. Yung mga ang dami, sobrang kahit ano pang kabutihan yung gusto mong gawin sa mundo, may basher ka pa rin. Kaya mamamatay silang basher. Parang yun na lang inisip ko. Tangina, di mamatay ka mang-hate sa akin. Pero ako, gagawin ko yung buhay na gusto kong gawin. Tutulong ako o kumbaga parang gagawin ko kung ano yung makakapagpasaya sa akin, ganyan. Kumbaga parang itong yung comment mo na to, hindi to magpapa-apekto sa akin kahit ano pang gawin mo. Oo, kumbaga mamamatay silang basher, mamamatay tayong komedyante. Oo, Na napakaganda. Diba? Parang hindi ko naman nakita na magre-retire tayo. Si George Carlin nga, 80 plus, nagko-comedy pa rin. Nagko-comedy pa rin, di ba? Yung maganda sa natin eh. Hindi ka naman magre-retire eh. Nandun sa part na kumbaga parang kung gaano natin hindi natin iindahin yung mga sinasabi ng tao dahil sa pagmamahal natin sa craft natin. Oo. Diba? Ayun, maganda na sigurong almost hindi ko na alam kung gaano katagal na yung inabot ng usapan natin. Kaya ikaw lang skinedule ko eh. No? Kasi di mo pa, ang huling kwento mo sa akin sa Canada, nung Spotify mixer pa nung nauna pa sa Barney Ali. Oo. Di ba nagkaroon na ng bago? Oo. Nung na-promote si Phil. Yung dati pa, hindi ka pa nakita ka nakwentuhan sa Canada. Alam mo yung busy na rin kayo. Minsan na rin tayo magkita sa open mic tapos nagbabounce lang. Oo. So maganda opportunity rin yung podcast na kwentuhan lang. Na-enjoy ko yun yung bouncy ng jokes kasi yun nga parang yun doon mo makikita rin yung camaraderie ng bawat isang comedian na may i-help mo siya doon sa craft niya. Parang masasabi mo na hindi ka nag-iisa. Oo. May tropa ka na tutulong. Tapos pag maganda kasi ikaw kasi nagbigay sa akin yung sa brace, yung si Shopee na bili, tapos 1 star. Ang saya yun. So nung gumana, tinignan ko si Nono. Tapos ang rule naman namin yan sa bouncing, ever since, pag hindi gumana, walang sisiyan. Wala sisiyan. Tumulong na ako, sisisi mo pa ako. Basta testingin mo. Pagka hindi gumana, walang sisiyan. Basta testingin mo lang muna. Kasi ang ginawa ko ngayon, ngayon pag nagsusulat ako, hindi ako nagtatapon ng joke. Kasi may mga laugh na maliliit eh. Pero ginawa ko na lang siya na parang, uy, dito pala si Ivan. Pakyo ka. Hindi, joke lang. Hindi, siya, basta parang nag-iiba lang yung pananaw ko ngayon sa pagsusulat ng joke na hindi ako nagtatapon. Nag-ano lang ako, nagka-cut, pero hindi ako nagtatapon ng joke. Sa mga nakikinig, panoorin nyo rin si Nonong live kung may show siya. Grabe.
Yan ang talent. Pag pinapanood ka namin ni Chi o ni James, putya yan talaga yung talent, no? Parang natural na komedyante talaga. Mukhang effortless na lang, no? Siyempre, hindi na nakikita yung effort sa likod, no? Pero parang masaya, eh. So, may show ka ba na upcoming o yung konyo, sa April 24, no? Yung tawag dito, yung Batang Kalye. Yun. Ang tema daw namin dyan, parang Batang Quiapo. Pero kasama ko yung mga nagda-rugby sa eksena. Sila RA, tawag dito, si RA, si RG, yan, may mga balisong yan habang nagsiset. mga kali comedy, yan, mga kasama ko na. Yan. Kung lumabas to bago ng show na yon, manood kayo. Kung tapos na yon, salamat sa lahat na nanood. Manood kayo sa next. Tapos syempre, alam nyo na, Cool Pals. Feeling ko karamihan naman na nakikinig nito. Fans din ng Cool Pals. Tapos, yung Batang Quiapo, saan ba mapanood yun? Sa YouTube. Tuwing alas 8 hanggang alas 9 yan. Magtiis lang kayo. Marami talagang commercial yan. Parang Pacquiao. Marami, mahaba talaga yung commercial. Pero yun, sa pagsuporta nyo din dyan, sana mahaba pa yung karera din namin ni James dyan. So, solid pati si James. No, si James. Sana si Grabe, 4.5 million yung debut ni James. Putyan, lakas. Tangin, ang lupit talaga ni James. Talagang lupit mo, Badong. Mainstream James na no? Oo. Hirap na hirap pa yan si James kasi yung karakter niya DOM. Ang hirap mag-switch niyan. Ewan ko ba. Nag-work sa church yan dati. Choir yan eh. Hirap na hirap si Tapos James. Tapos DOM ngayon. tas Andrea Villantes pa yung ka-eksena. Nako, hirap na hirap si James. Hirap si James. Kaya pag-pray nyo si James. Pag-pray nyo. Tsaka yung merch namin. Merch. Intellect sa bawat Walwal, merch sa Facebook page, si Facebook group, Telegram group, o sa Instagram, mag-message lang kayo. Tsaka syempre, may Shopee ang Cool Pals. May Shopee ang Cool Ganon Pals. sila business-minded. Pumunta lang kayo sa Shopee ng Cool Pals. Mas mahal doon. Ini-encourage ko kayong bumili, pero mas mahal doon. Pero kung gusto niyo na mas makamura, pumunta kayo sa tour or sa Cellar. Sa Cellar siguro kung sa Shopee ay 1.2 ang hoodie namin, sa Cellar 1,000 lang. Oo, sa Cellar ay Century Park Hotel sa Manila. Yung basement, literal na cellar sa baba. Doon sila nagre-record. Punta kayo doon. Salamat, Nong! Thank you! Napakasaya ng kwentuhan. Alam ko Solid. na inimbita pa lang kita, masaya na yung kwentuhan. Tapos, busy kasi si Ali, pero since napag-usapan na, magandang strategy yun, no? Kung sino yung napag-usapan, try ko i-guess next time. So, si Ali siguro kung libre siya. Yan. Tagal na rin namin di nag-podcast no ni Ali. Miss you, pare. Dito sa Intellectual Wall. Nakaka-guess ko lang sa kanya sa Linya-Linya show. Ayun, no? Sama natin si Ali naman next time. Salamat sa mga nakikinig. Follow nyo yung... Importante yan sa Spotify, i-tap or i-click nyo yung follow sa Cool Pals at Intellectual Wall para updated kayo. Yes. Tapos kung fina-follow nyo yung Cool Pals o Victor Anastasio, i-like nyo lahat ng post o kaya i-favorite nyo. May bago na ngayon kasi minsan di na nakikita sa algorithm pag hindi nila nilike eh. May iba din. May mga pinapalo ang gitarista kahit walang sound, dinalike ko parang di lang mawala sa feed. So yun, salamat sa lahat ng suporta. Irwin Theater. Irwin Theater sa August pa yan. Pag-ipunan nyo na. Pag-ipunan nyo na. I-calendar nyo na, August 16. Madaling tandaan, 16. Alvin Patrimonio, 16. Salamat. Peace out. Hanggang sa susunod na Intellect. Ginaya ko na yung ano nyo. Sabay tayo. 1, 2, 3. Hanggang sa susunod na Intellectual-walan. Dito lang sa Intellectual-walan. Salamat. Thank you, Thank you, man. Thank you. Thank you. Thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.